Kabanata 5961, sige. Tumawa si Hamish. Galit. Mukhang handa na talagang kumilos ang Timaeus sect. May sinasabi ito tungkol sa 3,000 Great Genesis Worlds, ang core ng Righteous Alliance sa hindi mabilang na Micro-Genesis Worlds, at ang Panginoon ng Katarungan. Ang totoo, ikaw ay isa lamang grupo ng mga mapagkunwari na mapagkunwari. Nakangiting itinuro niya ang binata na nakaitim na roba. Habang nagsasalita. Gayunpaman, lumalabas na ang iyong Timaeus sect ay minamaliit ang aking Yokis sekta, lalo na ang Hayden District. Nagpapadala lamang ng Yereswan Zalem. Ang Fifth Tribulation ni Rank para matugunan ang kanyang pagkamatay ay isang napakalaking biro. Tapos ka na bang magdaldal tungkol sa nararamdaman mo? Ang binata sa itim. Naiinip na tanong ni Rogue. Fair na. Babayaran mo ang halaga ng iyong kay-abangan, brat, tanggal ni Hamish. Pagkatapos, ang nakakatakot na Genesis power ay agad na lumabas sa kanyang buong katawan. Sa isang iglap, isang malaking elliptical light shield ang nabuo sa paligid niya. Sa wakas ay nagpakita ang Genesis Divine Light. Gayunpaman, ang ilaw sa ang Yereswan Zalem rank ay silver white, habang ang ilaw sa Yereswan ang Dale rank ay ginto. Biglang, ang nakapalibot na espasyo ay sumailalim sa marahas na pagbabago-bago, sinamahan. Sa pamamagitan ng isang napakalaking hadlang na bumabalot sa buong Hayden District. Sumabog ito at naglabas ng nakakasilaw na liwanag. Ang napakatinding momentum ay nagdulot ng paglipad ng buhangin at mga bato at ang lupa. Manginig. Sa pagharap sa marangal na puwersang humahampas sa kanya, itinaas ng binata ang kanya kamay, na pinalamutian ng itim na guwantes, sa isang biglaang paggalaw at nagpakawala ng malakas na suntok. Agad, isang mabigat na pag-akyat ng Genesis power na nagdadala ng 10,000 kumikinang na mga espadang diretsyong patungo kay Hamish. Sa isang kisap mata, bago pa makaiwas si Hamish, ang condensed Genesis. Nabasag ang banal na liwanag sa kanyang katawan, na sinundan ng isang dumadagandong na dagandong. Si Hamish ay bumulwak ng isang subo ng dugo, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Hindi siya kailanman inaasahan ng isang Yereswan Zalem ranks 5th Tribulation Cultivator na masisira ang kanyang Genesis Divine Light na may isang solong galaw at maging sanhi ng backlash. Ang mas ikinagulat niya ay habang nasa Syra ang ilaw, ang bata. Humarap na sa kanya ang lalaki. Ang ikalawang kapigatian ng Yereswan Zalem rank ay wala. Habang nagsasalita ang binata, biglang umikot ang kanyang itim na guwantes at pinakawalan ng isang napakalaking kampana na may dalang nakakatakot na kulay abong kapangyarihan. Mabilis itong bumaba para balutin kanya. Nakilala ang panganib, mabilis na kumislap si Hamish at sumugod sa kawalan. Napapanahong umiwas sa pababang kampana. Bakit mo siya kinukulong ngayon, tanga? Dapat binigyan mo siya ng Magpatalo muna. Isang mabangis at galit na boses ng sanggol na babae ang umalangaw sa loob ng kampana. Ang binata ay mabilis na kumislap, at ang kampanilya ay napalitan ng itim guwantes at sumugod patungo kay Hamish sa kalangitan. Sa sandaling iyon, biglang umikot si Hamish sa kawalan. 16 na itim. Nagkaroon ng mga hurno sa paligid niya, lahat ay nagninangas ng mabangis, at sila ay lumipad patungo. Ang binata. Mabilis na binalot ng 16 na itim na hurno ang binata at nagbuga. Nagngangalit na apoy. Nakulong sa dagat ng apoy, nagningning, gintong liwanag ang binata na nakasuot ng itim na damit. Naglalabas sa buong katawan niya. Tinakpan siya ng Quasar Light kanina. Nilalamon ang apoy sa paligid. Quasar Genesis Power. Bakas ng pagtataka ang mukha ni Hamish. Ang walang laman. Ang Marshal's Combat Form. Sa sandaling iyon, ang 16 na mabilis na umiikot na itim na hurno ni Hamish ay sumabog ng isa. Pagkatapos ng isa pa sa ilalim ng takip ng Quasar Genesis Divine Light. Nanlaki ang mga mata ni Hamish sa hindi makapaniwala. Sa sandaling iyon, isa na namang nakakatakot na pagpapakita ng Marshal's Combat Form. Kapangyarihan swept in. Naglabas ito ng isang malakas na tunog, at hindi nagawa ni Hamish umiwas sa oras. Agad niyang tinamaan ang tama,
at ang buong pagkatao niya. Nagpadala ng paglipad para sa 10,000 light years. Dumura ng isa pang subo ng dugo, nakaramdam si Hamish ng matinding kawalan ng pag-asa. Talaga bang buhay na nilalang ito ng Years 1 Zale Ranks 5th? Kapigatian. Paano siya naging napakalakas? Kabanata 5,962, matugunan ang iyong wakas. Isang matunog. Sigaw sa kawalan. Sa susunod na sandali, isang napakalaking sword energy na 10,000 light years. Mahabang laslas sa hangin. Si Hamish, na nasugatan ng husto, ay humarap sa welga ng wala. Paglaban. Pumikit siya sa kawalan. Alam niya na ang kanya kaluluwa ay hindi may iwasang magkalat sa ilalim ng nakakatakot na kapangyarihang ito. Ang ipinagtaka niya ay ang napakalaking pababang sword light. Biglang tumalikod at binuhat siya. Mabilis siyang hinailan ito pabalik sa espiritual bundok ng distrito ng Hayden kung saan siya naroon ilang sandali lamang ang nakalipas. Klang! Isang malamyos na tunog ng kampana ang umalingaw sa hindi inaasahang pagkakataon. Napatulala si Hamish sa impact, at napailing ang kanyang zen. Bago pa siya makapag-react, nakita niya ang sarili niya. Nababalot ng isang malaking kampana na naglalabas ng kulay abong liwanag. Biglang nagsimula ang sunod-sunod na pagtunog ng kampana. Nakulong sa loob, Hamish. Biglang nakaramdam ng walang kapantay na takot. Habang nagpatuloy ang tugtog, naramdaman niya ang kanyang Genesis power na tuloy-tuloy. Hinihigop at pinatuyo, ngunit hindi niya napigilan. Ano ito? Maaari talaga nitong lamunin ang Genesis power. Maaaring siya ay mula sa madilim na mundo. Ang nakaitim na binata ay nakaupo sa ibabaw ng kampana, may hawak na longsword at walang humpay na hinahampas ito. Ito ay ginawa siyang mukhang nakakatawa. Gayunpaman, ito rin nagdulot sa kanya ng pagkinang ng quasar light, na parang may bahaghari na bumabalot. Kanya. Ang labanan sa Hayden District ay agad na nakakuha ng atensyon ng trilyon ng mga buhay na nilalang na sabik na itinaas ang kanilang mga leeg upang magmasid. Hindi nila naiintindihan ang nangyayari, kundi ang pagtunog ng kampana. Agad na ilagay ang mga ito sa isang parang panaginip na estado. Lalong lumakas ang tunog ng kampana, lalo pang kumalat ang tunog nito at halos masakop ang buong universo ng Hayden District. Trilyong nabubuhay na nilalang ang nahulog sa ulirat. Sa ilalim ng tunog ng kampana. Tila sa sandaling iyon, tumigil ang buong universo ng Hayden District. Operasyon, at lahat ng nabubuhay na nilalang ay lubusang natulala. Huwag mo lang ay absorb ang Genesis power para sa sarili mo, Master. Hindi ba tayo nagkasundo? Tutulungan mo ba akong kunin ang mga mapagkukunan ng pagtatanim? Nararamdaman kong maraming cultivation resources dito. Bagamat ang kanilang mga grado, mga basura, sila ay mas mahusay kaysa sa wala. Sa katunayan, ang binata sa itim na roba ay si James Caden. Siya ay nagkaroon lubusang pinag-aralan ng Grimlore map na ibinigay ni Yegor at nakakuha ng A. Komprehensibong pag-unawa sa lahat ng puwersa at kapangyarihan sa 3,000 Great Genesis Worlds at ang hindi mabilang na Micro Genesis Worlds. Higit sa lahat, ang mahiwagang aspeto ng mapa ay nasa real-time na mga update nito, na nagbibigay daan sa kanya na matukoy ang mga distrito kung saan umaalis ang mga powerhouse, at kung saan pa rin sila nananatili. Ito ay tiyak na dahil dito na pinili ni James ang Hayden District bilang kanya unang target. Pinatunayan niya ang katotohanan na maaari na niyang hamanin ang isang Years 1 Dale Rank 2nd Tribulation powerhouse sa kanyang kabuuang lakas. Lalo na sa ilalim ng epekto ng kanyang Years 1 Genesis Bell, lahat ng nabubuhay na nilalang sa ibaba ng Years 1 Dale Rank ay mahuhulog sa parang panaginip na estado. Sa kasalukuyan, isinasagawa niya ang kanyang plano, at ito ay gumagana ng perpekto. Hindi ka ba nakikinig sa akin, Master? Biglang sigaw ni Lizia. Ako na ang tumutugtog, naiinip na sagot ni James. I'll deal with those scores after. Tapos na akong magtol. Bakit ka nahihirapan sa ganoong problema? Galit na bulong ni Lizia. Hindi ba pwedeng gamitin mo na lang ang iyong golden body at quasar tribulation clouds para pakilusan ang Genesis power?
at sumipsip ng lahat ng elixir sa Hayden District. Wala na. Powerhouses ngayon, at naakit mo na ang iba pang mga nilalang. Pagkarinig nito, napabulala si James, pwede ba tayong maglaro ng ganito? Natuto na ako. Isa pang trick. Kabanata 5963 pinindot niya ang kampana habang harnessing ang Genesis power sa loob niya, agad na ipinahayag ang Golden Katawan. Di nagtagal, tinakpan ng Quasar Tribulation Clouds ang buong kalangitan ng distrito ng Hayden, kung saan nag-flash ang Zen ni James, lahat ng core, elixir, at kahit alchemy. Ang mga hurno na nakatago sa distrito ng Hayden ay pumailan lang sa kalangitan, na bumabalot sa buong universo ng Hayden District. Yumayaman na tayo. Bulalas ni Lysia sa tuwa. Hindi mabilang na elixir ng lahat ng uri. Nataman namin ang isang minahan ng ginto. Master. Excited din ang tagay ni Lysia kay James. Sa isang kisap mata ng kanyang Zen, ang mga elixir, core, at alchemy furnace sa buong bumangon ang buong universo ng Hayden District. Pagkatapos, ang Quasar Tribulation Clouds naglaho. Noon lamang hinimok ni Lysia, tatakbo na tayo kaagad, guro. Kung ikaw patuloy na sumisipsip sa ganitong bilis, maaaring dumating ang Panginoon ng kaharian na ito. Siya ay nasa ang ika-9 na kapigatian ng Years 1 Dale rank. Baka makaharap tayo sa isang mahirap na labanan. At masaktan. Malapit na akong makalusot, bulong ni James. Hindi ba ako makaka-absorb ng kaunti pa? Ang iyong rate ng pagsipsip ay masyadong mabagal, sabi ni Lysia. Pagbigyan mo na. Ito lang ang ikalawang kapigatian ni Years 1 Dale rank. Magiging kawili-wili kapag tayo makatagpo ng mga bagay-bagay sa hindi bababa sa 5th tribulation ng Years 1 Dale rank. Gagawin ko. Magturo sa iyo ng isang paraan upang mabilis na makuha ang mga ito pagkatapos. Nang marinig iyon, biglang tumigil si James. Nang huminto ang pagtunog ng kampana. Trilyong buhay na nilalang sa Hayden District ang nawala ng ulirat. Sabay-sabay. Nagkatinginan sila, walang alam sa nangyari. Sabay taas ng kamay ni James, at ang Years 1 Genesis Bell. Pumailang lang sa hangin si Hamish. Nag-transform ito pabalik sa itim na guwantes. Na agad na nagpalamuti sa kanyang mga kamay. Si Hamish ay mukhang magulo at nakakaawa, hindi na nagpapakita ng kamahalan ng isang Years 1 Dale rank 2nd Tribulation Powerhouse. Pagtingin niya, nagkibit balikat si James. Panahon na para maghiwa-hiwalay ang iyong kaluluwa. Sayang naman. Ito ay malamang nakatumbas ng 10,000 Years 1 Dale rank. Elixir. Habang nagsasalita siya, pumasok siya sa 3rd Marcy Ice Combat Form. Gamit ang isang kaway niya. Kamay, ang itim na guwantes ay naglabas ng nakakatakot na sword energy na bumaba. Mabilis patungo kay Hamish. Sa isang dumadagandong na dagandong, ang katawan ni Hamish ay sumabog kaagad, at ang kanyang kaluluwa ganap na nawala. Bumagsak ng ganoon lang ang kapangyarihan ng 2nd Tribulation ng Years 1 Dale rank. Parang isang maliit na basura sa Years 1 Dale ranks 9th. Darating ang kapigatian. Itinuro ni Lysia, tumakbo tayo. Agad na binuksan ni James ang Grimlore map na ibinigay ni Yegor. Pumili siya ng isang walang laman na lugar ng random at nawala sa susunod na sandali. Nang umalis si James, isang dosina o higit pang mga powerhouse sa o sa itaas ng Years 1. Lumitaw ang 7th Tribulation ni Dale rank kung saan siya kanina pa. Isang maputi ang buhok na matandang nasa unahan ang nag-scan sa paligid at pinaikit niya ang kanyang mga mata. Ang lahat ng mga core at elixir sa Hayden District ay naging ninakawan, at natalo tayo sa ikalawang kapigatian ng Years 1 Dale rank. Powerhouse. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, ilang dosenang Years 1 Dale rank. Ang mga powerhouse sa likod niya ay nagpakita ng pagtataka. Sa napakaikling panahon, ikalawang kapigatian ng Years 1 Dale rank. Bumagsak ang powerhouse, at ang buong malawak na distrito ng Hayden ay naging ganap na ninakawan. Parang imposible. Isang magandang babaeng nilalang sa Years 1 Dale rank ang humakbang pasulong. Hinawakan niya ang isang makintab na bola ng enerhiya sa kanyang mga kamay at marahang ipinaalala,
aking Panginoon. Hindi natin mahanap ang mandar ambong, pero may natitira pang bakas. Anong bakas? Tanong ng mapuputing buhok na matandang tinutukoy bilang Panginoon. Ilang piraso ng impormasyon, malumanay na sabi ng magandang babae. Ang kanyang paglilinang. Ang base ay dapat nasa 5th tribulation ng years 1 Zalm rank, ngunit ang item sa kamay niya ay parang noong nakaraang panahon. Sa mga salitang ito, dahan-daang itinaas ng Panginoon ang kanyang ulo upang paikutan ang kanyang balbas. Ang years 1 Zalm ranks 5th tribulation. Posible ba iyon? Ang Jolt Energy Ball ay ang aming nangungunang kayamanan. Napabuntong hininga ang babae. Ito, hindi dapat magkamali. Sana ay isang pagkakamali. Napabuntong hininga ang Panginoon. Kung totoo ito, ang buong 3,000 Great Genesis Worlds at ang hindi mabilang na Micro Genesis Worlds ay malamang na pumapasok sa isang sakuna. Kabanata 5,964 na maraming powerhouse at elite ay natipon sa punong tanggapan ng Yaqui sect. Secret meeting nila. Kasama ang halos lahat ng powerhouses ng sekta sa years 1 Zalm rango at pataas. Halos lahat ng lokal na Panginoon na nagbabantay sa mga teritoryo, mga sect leader ng iba't ibang sangay. At naroon ang mga pinuno ng mahahalagang departamento. Ang katotohanan na ang Yaquis, ang sekta ay nagpapakilos ng mga powerhouse sa isang lawak na malinaw na nagpapahiwatig ng isang major kaganapan sa sinaunang Genesis mundo. Sa kasalukuyan, nakaupo si Yaquis Holiness, ang sect leader ng Yaqui sect, sa napakalaking trono sa pangunahing bulwagan. Ang kanyang katawan ay nagpalabas ng isang sinaunang glow, at ang kanyang siksik at marilag ang aura. Nakaupo sa itaas, puno ng pagmamalaki ang kanyang mukha habang pinagmamasdan ng buong years 1 Zalm rank powerhouses sa loob ng sekta. Bilang ang pinakamatandang orthodox sa sinaunang Genesis world, ang Yaqui sects hindi na susukat ang pamana at lakas. Ngayon, kasama ang sekta bilang ubod. Sila ay lihim na bumuo ng isang malayang alyansa sa labas ng matuwid alliance at inihalal siya bilang pinuno. Ito ay tila ang Yaqui sect. Hinahamon ang posisyon ng Timea sect. Huminga ng malalim, dahan-daang nagsalita si Yaquis Holiness na may matunog na boses, "Ako. Ipagpalagay na alam mo na ang lahat sa hitsura ng Zephyria world. At ang pamana ng you-know-who, ang ating sinaunang Genesis mundo. Nakaranas ng hindi pa naganap na kaguluhan. Ang kalamidad na dulot niya ay nagdala ng napakalaking sakuna sa US, at ikaw. Dapat malaman ng lahat ito. Gayunpaman, may gumagamit ng sitwasyong ito para salakayin ang ating Yaqui sect at ang mga pangunahing sekta na lumalahok sa Zephyria World Treasure Hunt. Inaakusahan nila ang US ng pakikipagsabuatan sa madilim na mundo at balak na i-frame ang US. Paanong walang basehan? Ang mga akusasyon na ito. Gusto lang nilang ibalik ang kapangyarihan ng Righteous Alliance, kontrolin ang aming mga sekta, at paunlarin at palakasin ang kanilang mga sarili. Kung balang araw, ang sekta natin ay naasimilasyon din nila, lahat kayo ay present dito. Malamang na maging alipin ng iba. Nasaan ang ating dignidad dyan? Nang makita ang tahimik na pulutong ng years 1 Zalm rank powerhouses sa ibaba. Bawat isa ay may debotong tingin, dahan-daang tumayo si Yaquis Holiness. Sa liwanag nito, napag-usapan ko na ang bagay na ito sa ilang mga sinaunang mga ortodokso sa sinaunang mundo ng Genesis. Kami ay bubuo ng bago sa publiko. Alyansa at ganap na pinutol ang ugnayan sa umiiral na alyansang matuwid. Sa kanyang huling sigaw, naghiyawan ang mga powerhouse ng years 1 Zalm rank sa ibaba. Sabay-sabay, bumuo ng bagong alyansa. Ganap na putulin ang ugnayan sa Righteous Alliance. Nagpatuloy ang matunog na mga boses, umaalingaw sa kawalan na parang sinusubukan. Iling ang buong mundo ng sinaunang Genesis. Pagkaraan ng mahabang panahon, isang kakaibang figure ang biglang lumipad mula sa kawalan habang ang mga tinig unti-unting hamupa. Siya ay nagpakita sa harap ni Yaquis Holiness sa isang iglap. Mata. Mag-ulat. Ang Hayden District ay dinambong. Lahat ng elixir at core namin. Ang mga nakaimbak doon ay nakuha na, at nawala ang years 1 Zalm ranks.
Second Tribulation Powerhouse na nagbabantay dito. Sa sandaling may hatid ang impormasyong ito, si Yaki's Holiness, na naging nahuhulog sa kagalakan ng bagong alyansa, biglang nakaramdam ng bolt mula sa asol. Kaagad, ang buong kapulungan ng mga powerhouse ay sumabog sa kaguluhan. Ang Hayden District ay dinambong. Isa ito sa kanilang tatlong major mga lihim na kaharian na ginagamit para sa pag-iimbak ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Hindi banggitin ang mga nabubuhay na nilalang mula sa labas, maging ang bilang ng mga nabubuhay. Ang mga nilalang sa loob ng Yaki sect na nakakaalam ng lihim na ito ay iilan lamang. Bago pa sila makapag-react, isa pang misteryosong figure ang sumugod sa harapan. Yaki's Holiness at lumuhod sa isang tuhod. Mag-ulat. Ang Jazzore District ay inatake. Nawala namin ang lahat ng nakaimbak na elixir. 15 powerhouses sa Years 1 Dale rank Second Tribulation at sa ibaba ay namatay, at hindi mabilang na mga buhay na nilalang sa ibaba ng Years 1 Zale rank. Nawalan ng buhay. Isa pang masamang balita ang dumating. Yaki's Holiness, nakakagising lang mula sa kagalakan ng bagong alyansa. Biglang naging unstable. Bumagsak siya pabalik sa trono ng malakas. Putok. Paano ito nangyari? Imposible ito. Ang tagapagtanggol ng Jazzore District ay isang Years 1 Dale ranks 9th Tribulation Powerhouse, at bagaman siya ay tinawag, mayroon pa ring 2 Years 1 Dale rank. Ikalawang kapigatian at 13 First Tribulation Powerhouses ang naiwan upang bantayan ito. Imposibleng mapahamak silang lahat. Si Nando, ang deputy sect leader ng Yaki sect, na nakatayo sa tabi. Ang trono, humakbang bigla. Galit niyang hinayla ang impormante. Anak ka ng kalokohan. Iilan lamang sa mga matatanda ng aming sekta ang nakakaalam ng mga sekreto ng Jazzore District. Paano? Matutuklasan kaya ng mga tagalabas at dambong ito. Nanginginig sa takot ang hinayla na impormante, namutla ang mukha. Sa sandaling ito, sa wakas ay nabawi ni Yaki's Holiness ang kanyang kalmado. Hayaan mo siya. Ang mga confidential na nilalang ay hindi magpapakalat ng maling impormasyon. Sa mga salitang ito, lumingon si Nando at tumingin kay Yaki's Holiness. Tatay, ang ating Hayden District at Jazzore District ay dumanas ng mapangwasak na mga pag-atake. Posible kaya na ang Timea sect ay maagang kumilos laban sa US. Alam mo, ang mga lugar na ito ay nagtataglay ng mga mapagkukunan ng pagtatanim na inimbak namin para sa mapagpasyang labanan laban sa Timea sect. Ngayon, sila ay ganap na ninakawan. Paano natin sila lalabanan? Tumahimik ka. Saway ni Yaki's Holiness. Lumabas ka kaagad. Saglit na natigilan si Nando, saka ngumuso at tumalikod. Hanggang sa sandaling ito ay sinuri ni Yaki's Holiness ang balisa. Years 1 Dale rank powerhouses sa ibaba. Huwag magpanik, lahat. Ang mga mapagkukunan ng paglilinang na nakaimbak sa 2 lugar na ito ay isang maliit na halaga lamang. Hindi nito naapektuhan ang aming pangunahing lakas. Hanggat dahil ligtas ang ibang lokasyon namin, walang magiging problema. Nagpalitan ng tingin ang mga powerhouse ng Years 1 Dale rank sa eksena. Gustong malaman kung nasaan ang ibang lokasyon. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na sabihin. Magkano sa mukha ng galit na pinuno. Matapos aliwin ang kanyang mga nasasakupan, tumingin si Yaki's Holiness sa dalawa. Impormante, ilang powerhouse ang ipinadala ng kaaway, at ilan sa sila ay nasa Years 1 Dale rank. Sa kanyang mga salita, ang 2 impormante ay lumuhod sa lupa at nagkatinginan. Magsalita ka. Nagalit si Yaki's Holiness. Ang isa sa mga impormante ay nagmamadaling yumuko at sumagot, mag-ulat. Wala. Years 1 Dale rank powerhouse. Isang Years 1 Zalem lang ang nakita namin. Ang ikalimang tribulation ng rank na nabubuhay na nilalang. Oo, isang ikalimang kapigatian. Mabilis ding nagtaas ng ulo ang ibang impormante. Ito ay isang Years 1 Zalem ranks 5th tribulation. Kumilos siyang mag-isa para sirain ang Hayden District. Ang ikalimang kapigatian ng Years 1 Zalem rank. Ang mga salitang ito ay hindi lamang malupit sa pandinig ng Yaki's Holiness kundi pati na rin kulog sa mga tainga ng Years 1 Dale rank powerhouses sa ibaba.
Kabanata 5965 n isang iglap, ang buong pangunahing bulwagan ng Yaqid sect ay sumabog sa kaguluhan. Posible ba ang isang buhay na nilalang sa Yerswan Zalem ranks 5th? Kapigatian para gawin iyon. Mga pantasyang kwento. Kung wala ang Genesis Divine Light, isang Yerswan Zalem ranks. Ang 5th Tribulation ay wala. Matatalo ba talaga niya ang isang Yerswan Zalem rank? Powerhouse. Imposible talaga. Ito ay dapat na gawain ng isang pambihirang puwersa. Baka nakakita lang sila ng 5th Tribulation ng Yerswan Zalem rank. Powerhouse, maaaring matagal nang umalis ang iba pang nakakatakot na mga kaaway. Iyan ay may katuturan. Iyan ang katotohanan ng bagay. Kaya kung crush A, ang 5th Tribulation ni Yerswan Zalem rank sa isang kamay lang. Habang marubdob at galit na pinag-usapan ng mga powerhouse, ang Yaqid's Holiness. Nakaupo sa trono pero parang wala sa isip. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata, ang kanyang gumagala si Zen. Nakatuon siya sa pag-survey sa isang lugar na tinatawag na Hushwind District. Ang distritong ito noon, malawak at walang hangganan, natatakpan ng iba't ibang apoy na may malalaking bituin na tumatawid. Paglikha ng isang siksik na network ng apoy. Bihirang may nabubuhay na nilalang. Sa loob nito, lumitaw ang isang binata na nakasuot ng itim na damit sa gilid ng A. Nagninangas na bituin na may asul na apoy. Ang kanyang mga tampok ay pino. Siya ay nagkaroon. Umaagos, mahabang buhok at may itim na guwantes sa kanang kamay. Panay ang tingin niya. Marubdob sa asul na nagninangas na bituin. Ang buhay na nilalang na ito ay kawili-wili. Na kaya niyang lampasan ang mapanganib. Hushwind Flame, na ikinagulat ni Yaqid's Holiness. Sa ilalim ng lock ng kanyang Zen, nagtaas ng kamay ang binata na nakaitim na roba. Dahan-dahan. Isang malakas na misteryosong puwersa ang tumama sa nagninangas na asul na bituin. Sa isang dumadagandong na dagandong, mabilis na lumawak ang harang ng nagninangas na asul na bituin. At sumabog sa nakakasilaw na liwanag. Pagkatapos, nagpakawala siya ng pangalawang suntok. Ang hadlang. Kumikinang na may nakasisilaw na liwanag, tumindi at naging sanhi ng buong asul na apoy. Bituin na manginig ng marahas. Nasaksihan ang eksenang ito sa pamamagitan ng kanyang Zen, tumalon si Yaqid's Holiness mula sa trono. Ay hindi. Ang Hushwind District ay inaatake. Sa mga salitang ito, tumahimik ang mga powerhouse ng Yerswan Zalem rank. Ang mga pag-uusap sa ibaba ay nagpakita ng mga nagtatakang ekspresyon ng sabay-sabay. Hindi ba ang Hushwind District ay isang pinabayaang lugar ng walang katapusang apoy? Sino ang Saisilake sa tiwangwang na lupaing iyon? Wala kaming foothold o sekta sa Hushwind District, sect leader. Itinuro sila ni Yaqid's Holiness, galit ngunit hindi ito maipahayag. Sa wakas, umalis siya sa main hall sa pagkabigo. Nang makita ito, tumingin ang mga powerhouse ng Yerswan Zalem rank sa eksena. Sa bawat isa sa pagkataranta. Tara na at tingnan natin. Malumanay na sabi ng isang medyo may edad na dilag. Kumbaga, sobrang siya galit. Sa mga salitang ito, ang Yerswan Zalem rank powerhouses ay sumugod ng isa. Pagkatapos ng isa pa. Sa gilid ng Blue Flame Star sa Hushwind District. Pagkatapos ihagis A. Ilang suntok sa nagniningning na harang, inilabas ni James ang Judgment Scythe at sa wakas ay nabasag ito. Sino ang nang-ahas na manghimasok sa aking Hushwind District? Naghahanap ka ba ng kamatayan? A. Matunog na dagandong ang biglang umalangaw-ngaw sa kawalan. Tumangala pagkatapos basagin ang harang, nakita ni James na ang walang laman sa itaas ng ang Blue Flame Star ay nakakalap na ng 10,000 buhay na nilalang, lahat. Sa Yerswan Zalem rank. Nangunguna sa kanila ang mahigit 30 powerhouse sa Yerswan Zalem rango. Sa kanila, 2 na ang nakarating sa ika-4 at ika-5 kapigatian ng Yerswan Zalem rank. Mabilis itong tumaas, ungol ni James. Hindi mo ito kakayanin, paalala ni Lizia. Hayaan mong kontrolin ko ang iyong ginintoang katawan. At turuan ka kung paano lumaban ng maayos. Kung hindi, ikaw ay walang halaga sa kinabukasan.
Sa mga salitang iyon, naramdaman ni James ang kanyang ginintoang katawan na kinokontrol ng isang pag-alon ng espiritual na kapangyarihan. Maya-maya pa, sunod-sunod na nagbuga ang itim na glove sa kamay niya. Mga tunog ng tugtog. Kabanata 5,966 sa sandaling tumunog ang kampana. 10,000 ng Years 1 Zalem rank na nabubuhay na nilalang sa harapan kaagad. Pumasok sa isang parang panaginip na estado. Ang 12-dosenang nangungunang Years 1 Zalem rank. Ang mga powerhouse ay agad ding natigilan. Sinasamantala ang pagkakataon, ang gininto ang katawan ni James ay kontrolado ni Lysia. Lumitaw, kasama ng quasar lightning ang kanyang katawan. Sa pamamagitan ng nakataas na kamay, isang quasar light ang bumaril, at quasar tribulation clouds. Agad na tinakpan ang langit sa itaas ng nagniningas na asul na bituin. Sinamahan ng dumadagandong, biglang bumaba ang makakapal na quasar lightning at binalot ang lahat ng nabubuhay na nilalang na nasa parang panaginip pa rin na kalagayan. Nagsisigawan sa lahat ng panig. Ang mga may mababang cultivation base ay mabilis na naputol, at ang kanilang mga kaluluwa nakakalat sa ilalim ng kidlat. Kahit na ang 12-dosenang Years 1 Zalem rank, ang mga powerhouse ay mabilis na nanginginig na parang nakakatanggap ng mataas na boltahe na shock sa ilalim ng kidlat. 1/4. Kasabay nito, maraming elixir sa loob ng Blue Flame Star ang inangat ni ang pababang quasar lightning, na lumulutang sa hangin sa hindi mabilang na bilang. Mangolekta! Sigaw ni Lysia. Ang lahat ng lumulutang na elixir sa kawalan ay agad na nakolekta. Ang nangungunang Years 1 Zalem ranks 5th Tribulation Powerhouse bigla umungal sa galit at pinaandar ang Genesis Divine Light. Biglang, isang mabangis na Genesis ang dumaan na parang alon. Hey! Ang lakas ng loob mong lumaban! Saka hindi ako magalang, saway ni Lysia. Itinaas niya ang kamay niya at sinuntok ang makapangyarihang martial path power, na sinamahan ng milyon-milyong magaan na espada na mabilis na nabasag ang Genesis Divine. Liwanag ng Years 1 Zalem ranks 5th Tribulation Powerhouse. Ang bilis niya, at ang lakas ay ilang ulit na mas dakila kaysa sa ginawa ni James. Kasunod nito, kontrolado ni Lysia ang golden body ni James para mabilis na lumabas. Ang quasar lightning at ang Years 1 Genesis bell ay sabay na na-activate. Walang putol na sumasaklaw sa lahat ng nabubuhay na nilalang sa eksena sa kidlat at sa parang panaginip na tunog ng kampana. Sa kombinasyong pag-atake na ito, mabilis na nagpakita ang golden body ni James sa isang malaking light sword sa ilalim ng impact, na may dumadagandong na tunog na nabasag ang laman ng Years 1 Zalem ranks 5th Tribulation Powerhouse. Pagkatapos, ang higanteng liwanag na espada na ipinakita ng golden body ay tumalikod. Nagiging 10,000 magaan na espada sa isang kisap mata, at patungo sa lahat ng nabubuhay na nilalang na sakop ng quasar lightning at ang tunog ng kampana. Boom! Ang sunod-sunod na pagsabog ng sakuna ay dumaan at pumatay sa lahat ng nabubuhay. Nilalang sa kawalan. 12-dosenang mga powerhouse ng Years 1 Zalem rank ay sabay-sabay na malubhang nasugatan, na ang bawat katawan ay natatakpan ng hindi mabilang na mga sugat. Nagkalat ang kanilang mga laman. Gamitin ang Years 1 Genesis bell para maabsorb ang mga ito, sigaw ni James. Ito. Marami ang naglalakad na Years 1 Zalem rank elixir. Wala kaming oras, sagot ni Lysia. May basura sa Years 1 Zalem. Ika-5 kapigatian ng ranggo at higit pa sa darating. Mayroong kahit isa sa tuktok ng ika-9 na kapigatian ng Years 1 Zalem rank. Walang sinabi si James. Mayroon tayong isa pang pagkakataon, sabi ni Lysia sa isang cute na boses. Iyong Genesis. Naubos ang kapangyarihan sa alon ng pinagsamang pag-atake. Humanda ka sa pagtakbo. Sa sinabi nito, manipulahin niya ang ginintoang katawan ni James, hawak ang paghuhukom scythe, at mabilis na tumangay gamit ang isang espada. Sa isang iglap, isang masamang dark power na sinamahan ng quasar martial path power. Bumuo ng sword light na umaabot sa 10,000 light years. Saan man dumaan ang sword light na ito, lahat ng nabubuhay na nilalang ay sakop sa quasar.
kidlat, kabilang ang 12 malubhang na sugatan na Yereswan Daelm rank. Powerhouses, lahat ay pinutol ang kanilang mga ulo. Sa sandaling iyon nang hindi mabilang na mga ulo ang lumipad sa hangin, nagmamanipula si Lysia. Ang gininto ang katawan ni James ay mabilis na pumailanglang sa langit at naglaho sa Grimlore map sa isang kisap mata. Kasabay nito, dumating si Yaki's Holiness na may kasamang malaking bilang ng Yereswan Daelm rank powerhouses. Nakaharap sa nakakatakot na sword light na nagwawalis patungo sa kanila, mabilis silang umiwas sa ere. Tanging si Yaki's Holiness lang ang nagtaas ng kamay at kinurot ang dambuhalang sword light. Nagsisiwalat ng hitsura ng katakutan. Ang nakakatakot na masamang kapangyarihan, maaaring ito ay ang extraterrestrial demon mula sa Dark World. Habang sinasabi niya iyon, kinurot niya ang isang kamay, at ang orihinal na makapangyarihang sword. Agad na nabasag ang liwanag. Tumingin sa unahan, sect leader. Biglang may sumigaw ng pagkagulat mula sa likuran. Yakis kabanalan. Tumangala siya, pinagmamasdan niya ang libo-libong ulo na lumulutang sa langit. Sa itaas ng asol na nagninangas na bituin. Nanliit ang kanyang mga pupils sa gulat na parabang nakita niya si Franciscus. Muling mabuhay. Sa likod niya, nahulog din ang grupo ng mga powerhouse ng Yereswan Daelm rank. Natigilan sa katahimikan, nakabuka ang kanilang mga bibig, sapat na lapad upang magkasya si Lysia. Sa loob. Kabanata 5967 Puff. Pagkatapos ng matagal na katahimikan, biglang hinawakan ni Yaki's Holiness ang kanyang dibdib, at tumalsik ang bibig ng dugo dahil sa nagngangalit na apoy na umaatake sa kanyang puso. Ang puot at galit ay agad na umusbong, na nagtulak sa kanya sa bingit ng galit. Naramdaman niya. Dalamhati para sa pagkalugi ng 12 ng Yereswan Daelm rank powerhouses, bilang. Pati na rin para sa 10,000 buhay na nilalang na ang mga ulo ay naging naputol sa lugar na ito. Ang mga Yereswan Daelm rank na nabubuhay na nilalang na ito ay iba sa iba. Mga magsasaka. Sila ay isang grupo ng mga alchemist, isang pambihirang mahanap sa buong 3,000. Mahusay na mundo ng Genesis. Maingat niyang binuo ang mabigat na pangkat ng alchemy na ito. Bagamat hindi maihahambing sa Mount Elixir ng Timaeus sect, walang alinlangang sinigurado nito ang pangalawang posisyon sa Ancient Genesis World. Gayunpaman, dalawang buong entrepok ng kanyang mga pagsisikap ay naging abusa. Isang kisap mata, naglalaho ng walang bakas. Higit sa lahat, ipinagluksa niya ang malaking halaga ng elixir na nakatago dito. Iyon ang kanyang pinaghirapan. Pagtitipid sa ilang entrepok. Sa pagkawalang ito, kahit na ang bagong alyansa ay naitatag, ano ang magagawa? Makipaglaban sa Timaeus sect. Ano kayang pinuno nitong bagong alyansa? Gamitin upang maakit ang iba pang malalaking puwersa na sumali. Sa isang iglap, naramdaman ni Yaki's Holiness na gumuho ang kanyang mga dakilang ambisyon. Ang sabay-sabay na pagsira sa 3 pangunahing lihim na kaharian ay hindi lamang paghila. Ang alpombra mula sa ilalim niya. Isa itong matinding dagok sa Yaki's sect. Lider ng sekta. Isang matandang lalaki na may gusot na buhok ang umalalay kay Yaki's. Kabanalan. Okay ka lang ba? Paano siya magiging okay sa pagdura ng dugo? Gayunpaman, bilang leader ng sekta, kinailangan ni Yaki's Holiness na patatagin ang kanyang isip sa kritikal na ito. Sandali, kahit na kumulo ang galit sa loob niya. Kung hindi, magkakaroon ng kaguluhan sa sekta ng Yaki's. Kaya naman, unti-unti niyang inayos ang kanyang poster at nagkunwaring itinaas ang kanyang ulo. Kay abangan. Ang Timaeus sect ay kasuklam-suklam at walang kahihiyan, iniisip ang mga ito. Maaaring pigilan ng maliliit na pagkagambala ang pag-usbong ng ating sekta. Delusional sila. Pagturo sa unahan, sumigaw siya, pumunta ka at tingnan mo kung may mga nakaligtas. Pagsadyap. Ang mga maaaring maligtas. Sa kanyang utos, ang Yereswan Daelm rank ay namumuno sa kanyang likuran. Sinisingil pa sulong. Hindi nagtagal, isang nasa katanghaliang buhay na nilalang na may gusot na buhok at isang dinala ang sunog na katawan. Nagkasala ako, sect leader. Nakakunot ang noo ni Yaki's Holiness habang nakatingin. Kanya. Ikaw ba si Cedric Derek?
Oo, ako ito, itinaas ng nasa katanghaliang buhay na tinatawag na Cedric Derek. Ulo. Mangyaring makatiyak, karamihan sa aming mga nakaimbak na elixir ay napanatili. Tanging A. Maliit na bahagi ang kinuha. Salamat sa mga paghihigpit sa iyo ng personal. Ipinataw, hindi sila madaling masira ng kaaway. Habang binibigkas ang mga salitang ito, niyakap ni His Holiness si Cedric na parang nalulunod. Lalaking kumukuha ng lifeline. Totoo ba ang sinasabi mo? Talagang. Mabilis na tumango si Cedric. Ang aming mid to high tier elixir ay buo. Sayang lang ang daming alchemy disciples. Isang ligaw na saya ang lumitaw sa mukha ni His Holiness. Tinapik niya ang balikat ni Cedric. Pagkatapos ay mabilis na tumakbo patungo sa blue flame na planeta. Sa kabilang panig, dumating si James sa isang hindi kilalang lugar sa pamamagitan ng Grimlore. Mapa. Pinagmasdan niya ang malabo na paligid, umupo siya. Bagamat naguguluhan na siya. Nitong mga nakaraang taon, ang pagod ngayon ay nalampasan ang buong panahon na iyon. Kontrolado ni Lysia, hindi lang niya inalis ang 5th ng Years One Dale rank. Tribulation powerhouse ngunit isa ring 4th Tribulation at 12 ng 3rd. Kapigatian at sa ibaba. Ang ganitong mga tagumpay ay maituturing na walang kapantay na kaluwalhatian kahit saan. Sa kasamaang palad, ang labanan na ito ay masyadong nakakapagod, halos maubos ang lahat ng Genesis. Kapangyarihan sa loob niya. Lunok tayo ng ilang Years One Dale rank elixir para mapunan muli. Ipinadala ang Lysia. Let me tell you, huwag kang mademo sa Genesis power mo kung lalaban ka. Napansin ko ang maraming natural na likas na matalinong nilalang na nakaharap. Mga isyo sa bagay na ito. Kabanata 5968 naramdaman agad ni James. Lubos na gumaan pagkatapos kumuha ng 2 Years One Dale rank elixir. Huminga ng malalim, casual niyang sinabi, paano kung maubos ko lahat ng Genesis ko? Kapangyarihan sa isang labanan, at isa pang powerhouse ang biglang namagitan. Paano dapat? Ako ang bahala niyan. Napakatanga mo talaga. Malamig na ngumuso si Lysia. Hindi mo ba naisip, na kung maaari mong talunin ang kalaban sa isang welga, magkakaroon ka ng sapat na oras upang umalis. Itong mapanganib na lugar bago manghimasok ang isang third party. Bilang tugon, itinaas ni James ang kanyang ulo na may mahinang ngiti. Sa iyong mga salita, ito ay tungkol sa pagiging mabilis, tumpak, at walang awa, pangunahing binibigyang diin ang bilis. Naramdaman ko ito nang kontrolin mo ang aking gininto ang katawan ngayon. Ang iyong pag-atake. Ang bilis ay ilang beses na mas mataas kaysa sa akin. Siyempre, pagmamalaki ni Lysia. Ang bilis ay higit sa lahat sa martial arts. Ang parehong naaangkop sa mga labanan ng mga magsasaka. Kung ang mga base ng paglilinang ay magkatulad. Ito ay isang kompetisyon kung sino ang mas mabilis. Kung nakikibahagi ka sa mabilisang labanan, ito nagiging mahalaga upang maging mas mabilis kaysa sa iyong kalaban. Halimbawa, gumaganti ako ng 10 suntok kung maghahadjust siya ng 1 suntok. Kahit na 7 sa miss ko, 3 pa ang tinitiis niya. Ito ay maaaring magbayad para sa pagkakaiba sa mga base at lupain ng paglilinang. Matapos makinig sa diskurso ni Lysia, nag-isip sandali si James at pagkatapos tanong, so, anong kaharian ng mga kalaban ang pinakamikaya mo kung kontrolin mo ako? Gintong katawan. Wala akong ideya. Umiling si Lysia. Gayunpaman, mayroon kang iba't ibang mahika. Mga kayamanan at kasanayan, at mukhang madaling gamitin ang mga ito. Ipinikit ni James ang kanyang mga mata. I mean, maglakas loob ka bang samahan ako sa pagsalakay sa punong tanggapan ng Yaqui sect? Sa tanong nito, biglang natahimik si Lysia. Mukhang hindi siya naglakas loob. James ay hindi inaasahan ang anumang takot sa kanya. Isip-sip ang 2 Years One Dale rank core na iyon ng mabilis. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang nagsalita si Lysia, kung mabawi ng mga powerhouse ng Yaqui sect. Pakiramdam at nagmamadaling bumalik sa punong tanggapan, hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon. Habang binibigkas ang mga salitang ito, nanlaki ang mga mata ni James. Siya at si Lysia, konektado sa pag-iisip at naunawaan niya ang iniisip nito.
Dinambong niya ang tatlong lihim na kaharian ng Yoki sect at nakakuha. Hindi mabilang na elixir. Katumbas ito ng paghila ng alpombra mula sa ilalim ng sekta. Lalo na sa Hushwind District, na isang mahalagang mapagkukunan ng paglilinang. Reserba para sa sekta, ang anumang mga isyo doon ay hindi mapapansin ng sekta. Matataas na awtoridad. Bukod dito, ginamit ni James ang kanyang Zen para tingnan ang Grimlore map at natuklasan na ang Yoki sect headquarters ay halos walang laman, na may lamang ilang powerhouses sa ibaba ng 5th Tribulation ng Yerswan Dale rank. Binabantayan ito. Para sa kanya, gusto niyang maglaro ng malaki kung maglalaro siya. Hindi lang niya gusto dambungin ang cultivation resources ng Yoki sect ngunit para sirain din ang mga ito. Punong tanggapan. Nais niyang madama nila ang sakit bilang kabayaran sa pag-uusig sa kanya. Hinarap noong una siyang dumating sa 3,000 Great Genesis Worlds at ang hindi mabilang na Micro Genesis Worlds. Higit sa lahat, gusto ni James na samantalahin ang pagkakataong ito para manggulo. Hindi pagkakaunawaan at alitan sa pagitan ng Timmy sect at ng Yokis sect, na nagbibigay sa Dark World ng sapat na breathing room. Kaya, ipinagmamalaki niya ang bandila ng Timmy sect saan man siya ninakawan. Bukod dito, sinadya pa niyang ibinaba ang token ng Timmy sect. O hindi sinasadya. Masyadong mabagal ang pagsipsip ng Yerswan Dale rank Genesis score sa ganitong paraan. Udyok ni Lizia. Hayaan mo akong kontrolin ka. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni James na minamanipula ang kanyang katawan ng surge ng espiritual na kapangyarihan. Kasunod nito, natakpan ang kalangitan sa Quasar Tribulation. Mga ulap. Biglang, ang lahat ng mga halimaw at buhay na nilalang sa loob ng radius ng libo-libo. Ang mga light year ay iginuhit patungo sa mga ulap. Sa pagsaksi sa eksenang ito, lubos na nabigla si James dahil wala siyang ideya kung ano ang sinusubukang gawin ni Lizia. Sa sumunod na segundo, naramdaman niya ang isang mar-angle na Genesis power na mabilis na pumasok sa kanyang katawan. Mula sa lahat ng panig habang ang hindi mabilang na Quasar lightning ay tumama. Pagtingin sa paligid, ang mga buhay na nilalang at mga halimaw ay natatakpan ng kidlat. Nagbubuga ng mga pag-iyak at pag-iyak, na parang kinukuha ang kanilang mga kaluluwa. Nababaliw ka na ba? Bulalas ni James. Gusto mo pa bang basagin ang Yoki sect headquarters? Ngumuso si Lizia. Malamig. Kung gusto mo, makinig ka sa akin. Survival of the fittest, the strong are. Iginagalang. Wala nang masasabi pa. Huwag makipag-usap sa akin tungkol sa mga patakaran o kakulangan nito. Hindi tayo matuwid na mga individual. Walang masyadong masabi si James. Kabanata 5969 sa labas ng pangunahing bulwagan ng Mount. No. 3 sa Mount Martialis sa Timmy sect, si Thea ay nakasuot ng snow white robe sa kawalan. Dahan-dahan siyang bumaba sa isang purong puting sagradong lotus. Sa sandaling iyon, isang matipunong figure ang bumungad sa kanya upang harangan siya. Magandang babae, pumunta ka ba sa Mount Martialis para maghanap ng kasintahan? Kaharap ang isang baboy na biglang sumulpot sa kanyang harapan, sandali si Thea. Natulala. She felt helpless, especially when she looked at his lecherous expression. Ikaw ba si Quattro Zeus? Sa isang tandang, pinalaki ni Quattro ang kanyang mga mata. Alam mo ang pangalan ko. Ito. Tila ako ay may mataas na katayuan sa puso ng mga magagandang disipulo sa Times sekta. Nang mapanood ang paghanga sa sarili ni Quattro, napabuntong hininga muli si Thea. Nandito ako para hanapin ang 49, nasa paligid ba siya? Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, ang una ay nakangisi na si Quattro. Alerto. Papasok ba siya o hindi? Nag-aalala na si Thea. Hindi sa. Tumango si Quattro sa una, pagkatapos ay nagmamadaling umiling. Pagtanggi. Ang kanyang natatarantang hitsura ay nagpatawa kay Thea. Nakakatuwa ka. Nasa o. Hindi sa. Sa pagkakataong ito, nagmamadaling umiling si Quattro. Pumunta siya para mag-discuss. Bagay sa Pickmaster. Talaga. Tumagilid ang ulo ni Thea at tumingin kay Quattro. Kagagaling ko lang dyan.
Bakit hindi ko siya nakita? Saglit na nag-alinlangan si Quattro, pagkatapos ay tumingin sa pangunahing bulwagan ng Mount. Hindi. 3. Nako, naalala ko. Dapat ay bumalik siya sa bulwagan para sa paglilinang. Siya ay nasa pag-iisa ngayon. Pupunta ako at suriin. Nilampasan ni Thea si Quattro at nagmamadaling pumunta sa main bulwagan ng bundok no. 3. Sa isang iglap, hinarang na naman ni Quattro si Thea. Hoy gorgeous, kung titingnan mo. Para makipag-date, magagawa mo ito sa akin. Hindi na kailangang hanapin ang aming dragon. General, nangangako akong pag-usapan ng tungkol sa pag-ibig at pagmamahal sa isang matamis at mapagmalasakit na paraan. Binigyan siya ni Thea ng masamang tingin. Just be honest. Iniwan ba niya ang Times sekta? Sa sandaling sinabi niya ito, si Quattro ay nabigla sa loob. Sa ibabaw, mabilis siyang umiling. Paano kaya iyon? Maaari kahit sino. Basta-basta umalis sa Times sect. Tayong mga maliliit na nilalang ay hindi man lang masira. Sa tuktok ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation Barrier. Hindi tayo makakaalis ng walang token at pagpaparehistro. Kalokohan mo ang sinasabi mo. Nagsalubong ang kilay ni Thea sa kanagtaas ng kamay. Upang lumikha ng soundproof barrier na bumabalot sa buong Mount No. 3. Noon lang siya mataimtim na tumitig kay Quattro. May malaking nangyari sa sinaunang Genesis mundo. 3 lihim na kaharian ng Yaqui sect ay ninakawan. 12-dosenang mga powerhouse ng Years 1 Dale rank ang napatay, at maraming Years 1 Dale rank powerhouses ang napatay. Quasar. Kapigatian ng mga ulap ay lumitaw sa kalangitan, at naroon ang tunog ng mga kampana. Ito. Walang alinlangang natatanging kakayahan ng 49. Nang marinig ito, nakahinga si Quattro ng malamig na hininga. Kaya, ang Dragon General lumabas para pagnakawan ng Yaqui sect, at hindi niya ako kinuha. Napaka-unfair. Bilang wika niya, napaupo siya sa lupa na may depressed na ekspresyon. Aayusin ko ang puntos sa kanya kapag siya ay bumalik. Paano siya magiging walang utang na loob, hindi kumukuha? Kasama ako. Huminga ng malalim si Thea nang marinig ang hindi sinasadyang pag-amin ni Quattro. Masyado siyang matapang. Ang pag-alis sa sekta ng walang pahintulot ay lumabag na sa mga panuntunan ng sekta, at ngayon ay nakumpirma niyang ninakawan niya ang Yaqui sect. Ito ay pagdaragdag ng gasolina sa apoy. Kung pupunta si Yaqui's Holiness dito na naghahanap ng gulo, gagawin niya. Malamang wala ng takasan. Kabanata 5,970 nang marinig niya ito, Quattro. Tila napagtanto na ang sitwasyon ay hindi maganda. Agad siyang tumayo at sinampal si Thea. Mahigpit na naiwasan ni Thea ang kanyang mabangis na atake sa isang mabilis na galaw. Nang hampasin niya, muli, nagtatakang tanong niya, baliw ka ba? Sinusubukan mo bang patayin ako? Kahit na ikaw ay isang walang katulad na kagandahan, dapat kang mamatay kung kilala mo ang dragon. Sekreto ni General, kung hindi, mamamatay siya, sabi ni Quattro habang pinitik muli ang kanyang mga kamay, at natipon ang Genesis power. Maghintay ka. Mabilis na ikanaway ni Thea ang kanyang kamay. Ako lang sa sekta na alam ang tungkol dito ngayon. Kung papatayin mo ako, malalaman ng buong sekta. Pagkatapos ay gagawin mo. Parehong walang lugar na takasan. Sa mga salitang ito, kumunat ang noo ni Quattro at agad na binawi ang kapangyarihan ng Genesis. Anong ibig mong sabihin? Ako ang Grand Priestess ng Times sect, sabi ni Thea sa bawat salita. Maaaring hindi mo ako nakita, ngunit nakita kita ng higit sa isang beses. Ang dakilang saserdote ng Times sect. Huminga ng malamig si Quattro. No wonder ang ganda mo. So, hipag ka. With that, humarap siya kay Thea at napaluhod. Huwag naman sana. Magtampo ka, hipag. Binago mo ang iyong hitsura pagkatapos ng iyong reincarnation, at hindi kita nakilala. Nagmadali akong kumilos nang hindi ko alam. Ikaw. Nang marinig ang katagang, hipag, natigilan sandali si Thea. Pagkatapos, namumula ang pisngi niya habang sinasabi, anong pinagsasabi mo? Sino? Ang iyong hipag. Huwag magsalita ng kalokohan. Ako ang Grand Priestess ng Times sect.
Bamulong si Quattro, asawa lang yan ng Dragon General. Kaya, lahat ng iyong nawala ang mga alaala pagkatapos ng reincarnation. Hindi mo na kami nakikilala. Nagulat si Thea sa narinig. Anong sabi mo? Reincarnation. Hindi na kita nakikilala. Oo, nagmamadaling tumango si Quattro. Sige, pag-usapan natin ito mamaya. Sa ngayon, gusto kong tanungin ka, nasa panganib ba ang Dragon General? Bamantong hininga si Thea. Malapit nang matuklasan ang bagay na ito. Palihim akong lumabas dito. May paraan ka ba para makontak siya? Basta makontak ko siya at mapabalik agad, kaya ko. Tumstigo na hindi siya umalis sa Mount Martialis kahit mag-imbestiga ang sekta. Pagkatapos, kahit na ang mga tao mula sa Yaquis sect ay dumating na naghahanap ng gulo, hindi nila gagawin. Kayang gawin ang kahit ano. Sa puntong ito, napatitig si Thea kay Quattro. Gayunpaman, magiging pantay ang gulo. Mas malaki kung malalaman muna ng sekta ang tungkol sa kanyang kawalan. Huminga ng malalim si Quattro at nagsimulang mag-activate ng mensahe sa pamamagitan ng inscription ng komunikasyon upang ipaalam kay James. Gayunpaman, ang inscription ay ganap na naharang sa sandaling maabot nito ang hadlang ng Timaeus sect. Walang magawang tumingin si Quattro kay Thea. Wala akong magagawa, hipag. Ang mensahe, hindi makadaan sa harang. Napakagatlabi si Thea at biglang ibinuka ang kamay. Isang stream ng walang pigil na mga bola ng enerhiya ang lumitaw sa kanyang palad. Ilagay ang komunikasyon, inscription dito, at maipapadala nito ito. Saglit na natigilan si Quattro, pagkatapos ay nagsimulang i-cast ang komunikasyon. Inskripsyon sa bola ng enerhiya ng nagmamadali. Kasunod nito, tumingin si Thea sa pangunahing bulwagan ng Mount No. 3. Quattro. Pumunta ka at dalhin mo si Lucille dito para sa akin. Tanging sa kanya at sa akin na nagtatrabaho ng magkasama. Kaya nating labanan ang pagtatanong ng sekta at antalahin hanggat maaari. Pagkasabi nito, hindi na niya hinintay na sumagot si Quattro at pumasok sa main. Direktang bulwagan. Nag-aalala pa rin siya sa Dragon General. Huminga ng malalim si Quattro. Sa ganito mundo, ang pag-ibig ay nagtuturo sa mga tao na mabuhay at mamatay ng magkasama. Ang pag-ibig ay nananatiling pareho. Kahit pagkatapos ng reincarnation. Kabanata 5971 pagkatapos na maunawaan ang lahat ng Genesis. Kapangyarihan, si James ay nag-teleport at nag-materialize sa lugar kung saan ang Yaquis. Ang punong tanggapan ng sekta ay matatagpuan. Napatingala siya sa malawak na rehiyon ng Genesis na nabuo ng hindi mabilang na mga universo. Ang Yaquis sect ay ang pinakamatanda at pinakamatatag na paksayon sa sinaunang Genesis mundo. Ang laki ng punong tanggapan nito ay mas maliit lamang kaysa sa Timaeus sect. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Tanong ni Lysia. Ito ay isang sinaunang pangkat. Mayroong hindi bababa sa 3 tagapagtanggol dito. Hindi ko sila nakikita ngayon, pero nararamdaman ko ang bahagyang pagbabago bago ng kanilang mga kapangyarihan. Ang pinakamalakas na tagapagtanggol dito ay ang kanilang Grand Patriarch, tama ba? Tanong ni James. Sa tingin ko, humugot ng mahabang hininga si Lysia. Naabot na nila ang rurok ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation. Wala kang pagkakataon laban. Sila. Natahimik si James. Minamaliit niya ang mga super faction na ito ng Ancient Genesis World. Gaano man sila kalakas, hindi mapabagsak ng isang magsasaka ang alinman sa mga ito. Nag-iisa ang mga sobrang puwersang ito. Kahit si Franciscus mula sa Dark World ay hindi makakamit iyon. Noon lang, nakatanggap si James ng mensahe mula kay Quattro sa kanyang Zen. Dragon General, bumalik ka kaagad. Nandito ang asawa mo sa Mount No. 3. Nalaman na nila kung ano ang ginagawa mo sa labas. Nagpapadala ang punong tanggapan. Ang mga tauhan nila dito para mag-imbestiga. Nakakunot ang noo ni James habang binabasa ang nakasulat. Mensahe. Paalala ni Lysia sa kanya. Kahit bumalik ka ngayon, problemado ka pa rin simula noon. Nalaman ng mga taong iyon ang ginawa mo. Sa sandaling iyon, isang sinag ng liwanag ang bumungad mula sa bakuran ng Yaquis sects. Punong tanggapan sa kanilang pagbuo sa langit.
Isang binata na nakasuot ng kulay pilak na puting robe ang nagmaterial sa tabi ng harang ng kanilang dalawa. Formation makalipas ang ilang segundo. Gumawa siya ng isang bola ng enerhiya at ginamit ito upang lumikha ng isang pambungad sa porma sayon. Pagkatapos, inilipat niya ang isang paa sa buong formation. Akala mo ba kaya mo akong patagilan dito? Ang binata. Ungol habang papalabas ng formation. Hindi siya nakatingin sa harapan ng mabangga niya si James. Array. Isang malalim na pagsimangot ang nagsalubong sa kanyang mga kilay. Tabi ka. How dare a mere. Ang Years 1 Zalem ranks 5th Tribulation Cultivator na katulad mo ay humahadlang sa akin. Kaya kung puksain ka sa isang hit lang. Napapikit si James at tinitigan ang lalaki. Hindi niya akalain na makikita niya ang lalaking ito dito. Babalik na sana si James sa Timaeus sect dahil ipinagpaliban niya ang pag-atake. Punong tanggapan ng Yoki sect. Sa gulat ni James, nabangga niya ang lalaking nagtangkang manghuli sa kanya. Down dati para sa legacy ni Franciscus. Ito ay bata ng Yoki sect. Master, Nando. Napansin din ni James na parang hindi siya nakilala ni Nando. Ilipat. Tumahol si Nando, sabihin mo sa tatay ko na huhulihin ko talaga ang bastos na iyon. Ninakawan mula sa 2 lihim na kaharian ng aming sekta. Ito ay aking tungkulin bilang Yoki sect. Young Master para gawin yan. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni James. Hindi mo na kailangang maghanap sa ibang lugar. Nakatayo ako. Sa harap mo. Sandaling natigilan si Nando. Habang mas matagal ang tingin niya kay James, si Nando pumikit at mabilis na umatras upang maglagay ng ilang distansya sa pagitan niya at James. Ikaw ang taong tumanggap ng pamana ni Franciscus. Ikaw ay James. Bago matapos ni Nando ang kanyang pangungusap, gumawa si James ng isang quasar lightning. At ibinato kay Nando. Walang pidgel na nanginginig si Nando sa buong sandali na tamaan siya ng kidlat. Masyadong maraming makapangyarihang magsasaka sa lugar na ito. Dapat tayong lumabas. Dito sa lalong madaling panahon. Paalala ni Lizzie kay James. Aalis na tayo. Ngumisi si James. Gayunpaman, dinadala namin ang taong ito. Dahil magiging kapaki-pakinabang siya sa atin. Nagpadala si James ng isang sabog ng Genesis power sa Nando. Pagkatapos, kinuha niya si Nando at nag-teleport palayo sa lugar na iyon. Kabanata 5,972 makalipas ang ilang sandali, mahigit 10. Nag-teleport ang mga cultivator ng Years 1 Dale rank palabas ng formation sa paligid. Punong tanggapan ng Yoki sect. Huminto sila sa lugar kung saan sila James at kanina pa nakatayo si Nando. Nasaan si Mr. Nando? Walang paraan ang Years 1 Zalem ranks 9th. Ang Tribulation Cultivator ay maaaring makaalis ng napakabilis. Hindi siya madaling makalusot sa formation. Wala na. Isang madaling sandali kasama si Mr. Nando. Mr. May posibilidad na makisali si Nando sa mga nakakabagabag na sitwasyon. Ito ay magiging masamang balita para sa US kung nagkataong nahulog siya sa kamay ng mga taga-Timaeus sekta. Ang mga miyembro ng Yoki sect ay lalong nababalisa. Sa kalaunan, lahat sila ay naghiwalay at hinanap si Nando sa iba't ibang lugar. Mga direksyon sa ilalim ng utos ng isang senior member. May kumikislap na makukulay na ilaw habang nag-teleport si James at nakarating sa A. Desyerto na lugar. Pinakawalan ni James ang kapangyarihan ng Golden Body. Tumakbo ang quasar electricity. Taas-baba ang katawan niya. Dahil hawak niya sa isang kamay si Nando, hindi maiwasan ni Nando na kuryente ng quasar electricity. Mr. Nando mula sa Yoki sect. Tumawa si James. Naaalala mo ba ako? Ngayon, ang quasar electricity ay dumaloy sa bawat bahagi ng balat, kalamnan, at maging ang kanyang kaluluwa. Nagdulot ito sa kanya ng matinding sakit. Bilang karagdagan, naramdaman ni Nando na ang kanyang Genesis power ay hinihigop malayo sa kanyang katawan. Siya convulsed at sumigaw sa tuktok ng kanyang baga. Marahil ay narinig mo na ang kasabihan, kung ano ang nangyayari sa paligid ay dumarating. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni James. Kayong mga tao ay kumikilos ng mataas at makapangyarihan,
at tinawag mo pa si Franciscus na isang masama. Taong mala demonyo. Gayunpaman, lahat kayo ay nakipagkumpetensya ng husto para sa kanyang legacy gayunpaman. Dahil hindi mo nakuha ang pamana, ginamit mo ang iyong puwersa at nagpadala. Mga lalaki para tugisin ako. Napatitig si James kay Nando. Mabuti na lang at may mga bantay kami ng mga kaibigan ko. Pataas. Kung hindi, ang lahat ng US ay maaaring namatay bago tayo magkaroon ng pagkakataon. Galugarin ang iba pang Genesis Worlds. Hayaan mo, bitawan mo ako. Sigaw ni Nando sa kanya. Kaya ko yan. Hindi nagmamadaling sinabi ni James, gayunpaman, kailangan mong lumuhad at yumuko. Bago ako 50,000 beses muna. Kailangan mong humingi ng tawad sa akin sa bawat oras. Gawin mo rin yan, kung hindi, lilipulin na lang kita agad. Sa kabilang banda, nanginginig pa rin si Nando dahil sa Quasar. Kidlat. Mahirap sabihin kung tumango ba siya o umiling. Tatanggapin ko ito bilang hindi dahil hindi ka pa sumasagot. Nagtaas ng braso si James. Ako, gagawin ko. Malakas na sigaw ni Nando. Ngumisi si James at inihagis siya sa lupa. Ang impact ng pagkahulog ni Nando sa napakalakas ng lupa kaya nagkaroon ng mga bitik kung saan siya nahulog. Si Nando ay nakapulupot sa lupa. Mukhang hindi pa siya nakaka-recover mula sa gulat habang nanginginig pa ang buong katawan niya. Isang Years 1 Zalem Ranks 9th Tribulation Cultivator tulad niya. Ganap na walang pagtatanggol laban kay James, na nakamit lamang ang Years 1. Ikalimang kapigatian ng Zalem rank. Ang buong sitwasyon ay parang isang biro kay Nando. Bao ngayon. Sigaw ni James. Nang marinig niya ang nakakapanghinayang boses na iyon, tumayo si Nando at sinubukang tumakas. Maya-maya lang, tumunog ang isang kampana. Natigilan si Nando sa kanyang kinatatayuan. Kasabay nito, isang kakaibang bola ng enerhiya ang naganap sa itaas ng ulo ni Nando. Nag-teleport si James at muling nagpakita kay Nando. With a masasamang ngisi, siya. Hinawakan si Nando sa lalamunan at binuhat. Nabasag sa kalahati ang energy ball sa ibabaw ng ulo ni Nando at pinakawalan ang quasar. Elektrisidad sa loob ng sandaling iyon. Napasigaw si Nando nang muli siyang natama ng kuryente. Tumakas na naman. Bulong ni James sa mahinang boses, wala kang nakuhang A. Naiintindihan mo pa ba ang sitwasyon mo? Kabanata 5973, nagkamali ako. Nagkamali ako. Napasigaw si Nando sa matinding paghihirap, tigilan mo na ito, at yuyuko ako kaagad sa iyo. Ako. Hindi natatakbo. Ngumuso si James. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang malayang braso. Isang linya ng mga inscription na nagbigay ng napakalawak. Umikot ang masamang aura sa brasong iyon. Ang mga inscripsyong ito ay ginawa mula sa sumpa na magic na natanggap ni James. Mula kay Franciscus. Si James ay hindi pa ganap na nakakabisado sa sining. Gayunpaman, ang kaalaman na mayroon siya sa ang sumpa na magic sa sandaling ito ay sapat na para magamit niya laban kay Nando. Inihagis ni James ang mga inscription sa katawan ni Nando at inilagay ang mga iyon sa katawan niya. Kaluluwa. Pagkatapos, halos agad niyang binitawan si Nando. Bumagsak si Nando sa lupa. Hinawakan niya ang kanyang ulo sa pagitan ng kanyang mga kamay at gamulong sa lupa, umuungol sa sakit. Hindi pa lubos na naiintindihan ni James ang sumpa na magic ni Franciscus. Gayunpaman, alam niya kung paano manipulahin ang isang kaluluwa sa pamamagitan ng paggamit ng sumpa magic. 2 quarters. Kapag ang sumpa ay matagumpay na naitanim sa isang tao, malalaman ni James. Halos lahat ng tungkol sa kanilang kaluluwa, kasama ang mga iniisip ng taong iyon at mga alaala. Habang isinaaktibo ni James ang sumpa magic, naramdaman niya ang lahat ng bagay kay Nando. Pakiramdam sa sandaling ito, tulad ng takot at puot. Pagkatapos, mabilis na napansin ni James ang ilang mahahalagang piraso ng impormasyon na nakaimbak. Isip ni Nando. Una, ang Yaqui sect at ilang iba pang sinaunang paksayon mula sa sinaunang. Ang Genesis World ay bumuo ng isang bagong alyansa upang labanan ang Timaeus sect. Si Yaqui's Holiness ang taong nagtulak para sa ideyang ito.
Pangalawa, binalak ng bagong alyansa na patayin ang lahat ng miyembro ng Timaeus sect. At dinukot ang kanilang priestess sa panahon ng Forlet trial, na ginaganap tuwing dalawa. Mga entrepok. Pangatlo, ang bagong alyansa ay naghahanda para sa digmaan. Nakukuha nila. Handang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa anumang mga gawa ng paghihiganti mula sa Timaeus. Ang sekta. Natuwa si James nang matuklasan ang mga piraso ng impormasyong ito. Ang mga miyembro ng Righteous Alliance ay lumalaban na sa bawat isa. Iba pa nang si James ay gumawa lamang ng ilang bagay upang lumikha ng lamat sa pagitan nila. Ang sitwasyon ay gumana ng perpekto para kay James. Kapag natapos na ang Forlet trial, maaaring bumalik si James sa Dark Genesis mundo at lumikha ng isang lihim na daanan na humahantong sa iba pang Genesis worlds. Maaaring gamitin ng mga tao mula sa Dark Genesis world ang daanan at maglakbay papunta. Ang Great Genesis worlds o Micro Genesis worlds. Magagawa nila. Tamasahin ang masaganang mapagkukunan ng pagsasanay dito at mabilis na mag-level up. Samantala, ang mga sobrang puwersa at paksayon ay lubos na mauubos ang kanilang lakas tao at mga mapagkukunan sa panahon ng kanilang mga laban. Iyon ang magiging pinaka-ideal kinalabasan para sa mga mula sa Dark Genesis world. Patawarin mo ako. Mangyaring iligtas ang aking buhay. Sigaw ni Nando na sobrang sakit. Desperado, handa akong magpasakop sa iyo at maging alipin mo. Gagawin ko. Kahit anong itanong mo sa akin. Nang marinig ang mga salitang iyon, na-deactivate ni James ang magic ng sumpa. Yumuko siya. Pababa sa tabi ni Nando. Tumigil na sa pag-ungol si Nando sa sakit. Para siyang natakot na nilalang. Lumayo siya kay James. Ano ang pakiramdam, Mr. Nando? Napailing si Nando. Mabilis niyang itinulak ang sarili at lumuhad sa harapan ni James. Paulit-ulit na inuuntog ni Nando ang ulo sa lupa. Guru, pakiusap ko sa iyo. Patawarin mo ako, Guru. Susundin ko ang mga utos mo. Gagawin ko lahat. Gaya ng sinasabi mo. Ano ang kailangan ko sa isang walang kwentang tanga na tulad mo? Mayabang na sabi ni James. Ako, marami akong magagawa. Umangat ang ulo ni Nando at tumangala kay James. Ako ang young master ng Yoki sect. Maaari kitang ibigay sa iyo ng mga mapagkukunan ng pagsasanay. Regular. Gayun din, maaari akong magbigay sa iyo ng mga update tungkol sa mga gawain ng Yoki sect. Miyembro ka ng Timaeus sect, tama ba? Mayroon akong kapaki-pakinabang na impormasyon. Aking kinumbinsi ni Dad ang ilang sinaunang paksayon na makipagsanib puwersa sa kanya at bumuo isang bagong alyansa. Ang kanilang bagong alyansa ay hindi susunod sa mga utos mula sa Timaeus sekta na. Kung sasabihin mo ito sa pinuno ng Timaeus sect, sigurado akong gagawin niya ito. Gantimpalaan ka ng maganda at tulungan kang umabant sa Yereswandale rank. Sabi ni Nando. Saglit na tinitigan ni James si Nando. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon pala ang anak ni Yoki's Holiness. Duwag. Ibang-iba si Nando kung ikukumpara kay Truett, na bata pa ni Skynet. Master. Gayunpaman, natuwa si James sa pagtuklas na ito. Kabanata 5974 na dahan-daang tumayo si James. Nagkaroon ka. Isang lasa ng sumpa magic. Kahit na pagkatapos kong bumalik sa Timaeus sect, maaari kong simulan ang sumpa magic sa anumang sandali. Alam mo kung ano ang kahihinatnan kung maglakas loob ka. Mga pag-iisip ng pagtataksil sa akin. Oo naman. Siyempre. Malakas na tumango si Nando. Ayaw niyang maranasan ang matinding sakit na iyon sa pangalawang pagkakataon. Ito ay impyerno. Tandaan mo ito, James said monotonously. Una, hindi mo dapat sabihin kahit kanino tungkol sa pagkikita ko dito at sa nangyari ngayon. Pangalawa, bumalik sa Yoki sect at sabihin sa tatay mo na nagawa mo na. Nag-imbestiga sa mga pangyayari. Ang taong sumalakay sa Yoki sect. Ang mga lihim na kaharian ay ang santo ng Timaeus sect. Pangatlo, kailangan mong ipaalam sa akin sa tuwing gagawa ng major ang Yoki sect. Desisyon. Ang isang inscription para sa mga pagpapadala ng boses ay kasama sa sumpa. Mga inscription. Last but not least,
kailangan mong bigyan ako ng 500 years one day rank pills. Bawat 50 panahon. Dapat mong itago ang mga ito kung hindi ko magawang kolektahin ang mga ito sa ipinangakong oras. Kapag dumating ako para kunin ang mga ito, titingnan ko iyon para masigurado. Ibinigay mo sa akin ang tamang halaga. Siyempre naman. Tumango si Nando. Guro, gagawin ko ang eksaktong sinabi mo. Gayunpaman. Kailan mo aalisin ang sumpa? Depende yun sa kung gaano kahusay ang iyong pagganap. Mataray na sabi ni James, I might undo the campaign anumang oras kung naisagawa mo ng perpekto ang aking mga tagubilin. Pagkatapos ng lahat, ako. Malamang na walang gaanong pakinabang para sa isang walang katulad mo. Nakadapa si Nando sa lupa matapos marinig ang sinabi ni James. Maaari ka nang pumunta ngayon, sabi ni James. Bumangon si Nando at yumuko ng malalim kay James. Tapos, nag-teleport siya. Malayo. Pagkaalis ni Nando, nagsimula si Lizzie, Guro, mas masahol ka pa sa akin. Tumawa ng mahina si James. Ito ang tinatawag mong tactics. Bagamat si Nando ay isang walang kwentang duwag, masyadong sayang ang pagpatay sa kanya. Magagamit ko siya. Ang mga taong palihim na tulad mo ang pinakamasama. Ngumuso si Lizzie. Karamihan sa inyo ay hindi kayang lumaban. Mabuti, ngunit palagi kang may pinakamatusong ideya. Natigilan si James sa sinabi niya. Itinaas niya ang kanyang kamay at ginawa ang Grimlore map. Pagkatapos, ginamit ni James ang kanyang Zen upang piliin ang Mount Martialis. Nawala siya sa lugar sa isang iglap. Samantala, higit sa 10 years one day ranks 5th tribulation. Ang mga magsasaka ay nakaluhod sa labas ng pasukan ng pangunahing bulwagan sa bundok Buling. 3. Ang mga lalaking ito ay pawang mga subordinate ni Layla mula sa batas ng Timaeus sect. Enforcement Hall. Karaniwan, ang mga lalaking ito ay mahigpit at mahusay na gumaganap ng kanilang mga tungkulin. Hindi alintana kung nasaan sila o kung sino ang kanilang kinakaharap. Ang mga lalaking ito ay binigyan ng kapangyarihan at awtoridad na gawin iyon bilang mga miyembro ng kautusan. Enforcement Hall. Gayunpaman, ang sitwasyon ay tila naiiba ngayon sa Mount Martialis, na nagkaroon ang pinakamababang katayuan sa lahat ng 7 bundok. Ang mga lalaking iyon ay tumakbo sa pari ng Timaeus sect, si Thea, sa Mount No. 3 na araw. Madaling madaig ng lahat ng lalaking iyon si Thea kung sasali sila sa isang labanan. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na maging magaspang kay Thea, na may mas mataas na katayuan kaysa lahat ng iba dyan. Umupo si Thea sa tuktok ng hagdan patungo sa main hall ng Mount No. 3. Nagkaroon siya ng isang mayabang na tingin sa mukha niya habang nakatingin sa Law Enforcement Hall. Mga miyembro. Umupo sina Perthicus at Lucille sa magkabilang gilid ni Thea. Sa likod ni Thea, 4. Maaaring makitang nakatayo doon. Sa sandaling iyon, isang itim na anyo ang lumipad sa kalangitan at damapo sa ilalim ng hagdan. Lumabas si Layla mula sa madilim na ulap ng aura at binato ang tingin kay Thea. Kabanata 5975 nakaramdam ng kaunting pagkabalisa si Thea. Hindi inaasahan na magpapakita si Layla. Nandito ka pala Layla. Sinubukan ng mga lalaking ito na mangbuli. Ako. Natakot ang mga miyembro ng Law Enforcement Hall. Lahat ng nagmamadali silang magpaliwanag. Tama na. Sigaw ni Layla. Sandaling namagitan ng nakakabinging katahimikan. Tumingin si Layla kay Thea at pinaikit ang mga mata. Walang maglalakas loob na ay bully ka. Ang aming sekta. Kaya, itigil ang kalokohan at bumalik sa Priestess Hall. Ikaw, hindi dapat nasangkot dito. Tumayo si Thea. Layla, nandito ako para matuto patungkol sa pagsasanay at paglilinang mula sa 49. Ipinakita niya ang pinakamahusay na mga kasanayan at potensyal sa mga ang aming mga kapantay sa Timaeus sect. Gayunpaman, nagsasagawa siya ng closed-door meditation sa ngayon. Ako dapat siguraduhin walang makakaistorbo sa pag-level up ng 49. Kung hindi, ito ay ang pagkawala ng Timaeus sect dahil maaari nating maabala ang pagsilang ng isang top-notch magsasaka. Kunot na kunot ang noo ni Layla. Hindi niya inaasahan na gagawin ni Thea ang mga dahilan para ipagtanggol.
James noong ilang beses pa lang silang magkakilala. Nangangahulugan ito ng problema para sa kanila. Maaaring nagkaroon ng damdamin ang mag-asawa para sa bawat isa. Iba pa, sa sandaling iyon, isang malambing na boses ang sumabad sa kanilang pag-uusap. Thea, bakit mo gustong mga tuwiran sa taong cold-hearted? Dapat isipin niya na siya lang ang karapat-dapat na tawaging A. Genius cultivator at walang makakalampas sa kanya. Kung hindi, siya ay magiging malalim. Napahiya. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Lilah. Nakita niya na mayroon si Lucille. Bumangon. Tumulo ang boses ni Lucille ng sarcasm. Sa years 1 Zalem ranks 5th. Kapigatian, nagawa lamang niyang talunin ang mga magsasaka na 4 na ranggo na mas mataas kaysa sa kanya. Sa kabilang banda, 49 ang nagtagumpay sa mga ranggo at nagkaroon ng years 1. Ang 9th Tribulation Cultivator ng Zalem rank ay nagpindot sa ilalim ng years 1. Genesis Bell. Siguradong ginagawa niya ito dahil nadama niya ang banta ng 49. Hinigpitan ni Lilah ang kanyang mga kamao. Isinasagawa ko lang ang utos ni Mr. Thornton. Pakiusap. Huwag mong gawing komplikado ang sitwasyon. Ginakomplikado natin ang sitwasyon. Kinagat ni Lucille ang labi at tumingin kay Lilah. Nakatayo ka sa loob ng isa sa bakuran ng Mount Marty Alice. Sino ang sumusubok? Para gawing komplikado ang sitwasyon, talaga. Kahit na ang isa sa ating mga matatanda ay nakagawa ng isang krimen, hindi ba dapat ito ang ating pinuno? Mula sa Mount Marty Alice, sino ang dapat unang tumingin sa insidente? Hindi ito katulad ng sa atin. Ang pinuno ay patay o wala. Natigilan si Perthicus sa kanyang lalamunan nang marinig ang sinabi ni Lucille. Pagkatapos, tumayo siya. Kuya Lilah, ano ang nagdala sa iyo dito ngayon? Wala pa rin akong ideya kung bakit may isang tao. Abala dahil kailangan mong personal na pumunta rito. Gumawa si Lilah ng makintab na token na natanggap niya mula sa pinuno nila. Mr. Mayroon si Thornton. Inutusan akong dalhin ang 49 sa punong tanggapan para makipagpulong sa kanya. Ang mga sumusubok na pigilan ang US ay papatayin kaagad. Sina Perthicus, Lucille, at Thea ay may pag-aalala sa kanilang mga mukha sa sandaling sila. Nakita ang token. Ang token mula sa pinuno ng Timaeus sect ay kumakatawan sa pinakamataas na anyo ng kapangyarihan sa kanilang grupo. Tulad ng sinabi ni Lilah, ang mga sumasalungat sa mga utos ng token. Ang may dala ay maaaring harapin ang agarang pagbitay. Halatang handa si Lilah. Nakatakda siyang isama si James. Hinawakan ni Lilah ang token at umakyat sa hagdan. Walang anumang pag-aalinlangan, kumilos sina Lucille at Thea at magkatabi. Para harangin ang daan ni Lilah. Sa kabaligtaran, si Perthicus ay may salungat na ekspresyon habang siya ay nagpakawala ng malakas. Buntong hininga. Nakaugat siya sa lugar dahil hindi siya makapagdesisyon kung ano ang gagawin sa puntong iyon. Just then, Quattro butted in, kahit maganda kang babae, hindi mo magagawa. Ito sa bundok ng Marty Alice. Bago pa siya makatapos, inihagis ni Lilah ang isang sabog ng Genesis power kay Quattro. At pinalipad siya. Kabanata 5976 na nagpalitan sina Lucille at Thea ng A. Sulyap pagkatapos simulan ni Lilah ang kanyang unang pag-atake. Pareho silang bumubuo ng kanilang Genesis powers para maghanda para sa labanan. Sa mismong sandaling iyon, itinulak ang pinto ng pangunahing bulwagan mula sa loob. Si James, na nakasuot ng itim na roba, ay lumabas ng pinto sa susunod. Instant. Anong meron sa lahat ng kaguluhan? Nasa kalagitnaan ako ng aking pagmumuni-muni. Ang lahat ay tila natigilan sa biglang pagsulpot ni James. Bumalik ka sa loob. Sigaw ni Lucille. Dagdag pa ni Thea, bilasan mo at tumutok sa iyong pagmumuni-muni. Ngumiti si James sa kanilang dalawa. Pagkatapos, bumagsak ang tingin niya kay Lilah. Matanda. Lilah, ano ang utang na loob ko sa pagbisitang ito? 49. Lilah said in a harsh voice, Mr. Iniutos ni Thornton para sa iyo. Makita siya sa pangunahing bulwagan ng punong tanggapan. Nanlaki ang mata ni James. Napakagandang balita iyan. Hindi ko pa nakilala si Mr. Thornton. Kanina. Nang marinig ang mga salitang iyon, nagsalubong ang kilay nina Lucille at Thea.
Ipinapalagay nila na alam ni James na siya ay ipinatawag sa ang punong tanggapan ay mangangahulugan lamang ng kaguluhan. Gayunpaman, tila hindi niya napapansin na huwag hamarang sa daan ni Elder Lila. Ngumisi si James kina Lucille at Thea. Mr. Marahil ay may mahalagang gawain para sa akin si Thornton. Tsaka may gagawin ako. Magsumbong din sa kanya. Nilagpasan ni James sina Lucille at Thea. Tapos, huminto siya sa harap ni Lila. Isama mo ako, Elder Lila. Ang pagpayag ni James na makipagtulungan ay nagulat kay Lucille at Thea. Kahit na, bakas sa mga mata ni Lila ang pagkalito. Hintayin mo ako sa main hall. Tumingin si James sa balikat niya at sinabing, I'll. Bumalik na may malaking sorpresa. Bago pa man makapag-react si James ay hinawakan ni James ang wrist ni Lila at nag-teleport. Nawala siya sa isip niya. Tinadyakan ni Lucille ang kanyang paa. She grumbled, 40 ba? May maluwag na tornilyo sa kanyang ulo. Ang pagpunta sa punong tanggapan ay nangangahulugan lamang. Gulo. Nag-aalalang sabi ni Thea, we need to head over there right now. Kung hindi, siya. Baka nasa panganib. Pagkatapos, humakbang si Thea sa isang malaking puting lotus, na tumaas sa hangin at lumipad. Samantalang si Lucille naman ay nakatitig kay Perthicus na may matalim na tingin. Mr. Walt, magiging pipi ka at pumikit na naman dito. Pagod na napabuntong hininga si Perthicus. 49 ang nakagawa ng malaking pagkakamali sa pagkakataong ito. Hindi sapat ang kapangyarihan ng Mount Martialis para tulungan siya. Siya ay isang elder mula sa Mount Martialis. Malamig na sabi ni Lucille, kung ikaw, ang aming pinuno. Hindi siya tutulungan, sino pa ba ang makapagbibigay ng 49 na tulong na kailangan niya? Pumikit si Perthicus. Walang silbi kahit pumunta tayo ngayon. Duwag. Tinuro siya ni Lucille. Kung hindi ka pupunta, pupunta ako. Kukunin ko si Zachary kung kailangan ng sitwasyon. Pagkatapos, nag-teleport si Lucille at nawala sa lugar. Kabanata 5977 inilagay ni Lila si James sa isa sa mas maliliit na bulwagan na matatagpuan malapit sa pangunahing bulwagan ng punong tanggapan ng Timaeus sect. Naglagay siya ng porma sayon na nakapalibot sa buong bulwagan. Sa labas ng bulwagan, 7. Ang 5th Tribulation Cultivator ng Years 1 Dale rank ay inilagay doon sa bantayan ang pasukan. Matapos ayusin ang lahat, iniwan ni Lila si James na mag-isa sa hall. Ramdam ni James ang matinding puot mula kay Lila. Gayunpaman, hindi niya maalala anumang pagkakataon kung saan siya ay gumawa ng isang bagay upang magalit sa kanya. Lysia, sa tingin mo ba makakaalis tayo sa lugar na ito kapag may apurahang dumating? Pataas. Ipinadala ni James ang kanyang boses kay Lysia. Tumugon si Lysia, abala ako sa pag-absorb ng mga table tasks. Huwag mo akong kausapin. Tumigil sandali si James. Pagkatapos, mabilis niyang ipinasok ang kanyang zen sa gintong katawan. Sa sobrang takot ni James, nadatnan niya si Lysia na kumakain ng pills na parang kumakain merienda. Matapos lunukan ang mga table tasks sa kanyang bibig, ipinagpatuloy siya ni Lysia. Bibig na may higit pang mga table tasks. Damn! Hindi ba't ang pag-apo ng enerhiya ay magpapaputok sa iyong katawan sa isang punto? Bulalas ni James. Ngumuso si Lysia. Kailangan kong palakihin ang katawan ko. Kung hindi ako kumain ng marami, paano ako lumaki at lumaban ng mas mahusay? Iyan. Hindi iyon. Ngumiti ng pilit si James. Sa bilis mong kumain. Itong mga tabletang ito, gaano katagal ang mga tabletang na-raid namin kamakailan para sa iyo? Paglaki. Ang mga tabletang ito ay mababa ang kalidad, at masama ang lasa. Ibinahagi siya ni Lysia. Tapat na opinyon. Maaari nila akong tulungang maabot ang Years 1 Dale rank. Ikapitong kapigatian sa karamihan. Mas maganda ang mas lumang batch ng mga table tasks na inimbak mo sa iyong special treasure. Kung hindi, baka kailangan ko ng mas mahabang oras para magising. Sinabi ni James sa isang nakataas na boses, ikaw, kinain mo ang mga table tasks na inimbak ko sa aking sarili. Special treasure. Nagmamadaling tiningnan ni James ang kanyang special treasure. Sa loob ng kalawakan, nakahanap lang siya ng mga pills na na-raid nila mula kay Yakiz.
Tatlong lihim na kaharian ng sekta. Nawala na ang lahat ng kanyang top grade na table tasks. Kasama sa mga iyon ang 100 years one Dale ranks 5th tribulation pills na si James. Natanggap mula kay Truett at ang mga tabletang inaalok ni Yegor bilang kabayaran kay Zovian. At Stephen. Sa wakas ay napagtanto ni James kung ano ang ibig sabihin ng karma. Nakuha niya ang sarili niya. Pambihirang manlalaban. Gayunpaman, sa parehong oras, kailangan niyang magsakripisyo ng malaking halaga. Mahalagang mga table tasks upang mapanatili siya. Hindi siya sigurado kung tatawa na lang ba siya o maluha sa sandaling iyon. Maya-maya lang ay naaninag ni James ang tunog ng mahinang pagtawa. Binawi niya ang kanyang zen at iniangat ang kanyang tingin. Nakahanap si James ng isang sprightly, matanda. Lalaking nakatayo sa harapan niya. Nakatingin kay James ang matandang magsasaka. Na may nakangiting mukha. Labis kang kalmado kahit na ang mga bagay ay nagiging medyo magulo. Sa labas. Talagang walang takot ka. Itinulak ni James ang mukha at tinitigan ang buhok ng matanda. Mister, ang iyong. Ang buhok at balbas ay naging kulay abo na. Dapat kang humawak ng mataas na posisyon sa Times. Headquarters ng sekta, ha? Napaatras ang matandang magsasaka at inayos ang sarili. Mr. Thornton. Pinapunta ako dito para tanungin kung aamin ka sa mga kasalanan mo. Mga krimen. Mataray na sinabi ni James, aalis kami sa bakuran ng Times sect at inaatake ang mga miyembro ng Yaqui sect na may lihim na agenda laban sa atin. Itinuturing na mali. Tumawa ng mahina ang matanda. Nauna ka at umamin sa mga iyon. Ang mga bagay na napakadali habang ang mga babae ay nagsisikap ng husto upang pagtakpan ka. Bakit kailangan kong pagtakpan ang ginawa ko? James said nonchalantly, nanalo ako, at nakaalis pa nga ako nang hindi nasaktan. Alam kong nag-aalala ang mga babae na mapaparusahan ako. Pero wala akong pakialam dito. Natuwa ako sa pagsipa sa mga asno ng mga lalaking iyon. Nang marinig ang kanyang mga salita, tumawa ang matandang magsasaka. Meron ka. Ang magiting na espiritu ng isang mandirigma, binata. Pagkatapos, umupo ang matandang lalaki sa malapit na upuan. Sabihin mo sa akin, ano ang mga lihim na pinaplanong gawin ng Yaqui sect? Bahagyang kumunat ang noo ni James. Mister, mayroon ka bang mataas na posisyon? Times sect para makilala si Mr. Thornton. Makikinig ba siya sa iyo? Ngumisi ang matandang Ginoo. Isa lang ako sa mga elder, pero Mr. Thornton. Nakikinig sa payo ko. Magaling. Umupo si James sa bakanteng upuan sa tabi ng matandang magsasaka. Tapos, siya. Nagbahagi tungkol sa kung paano nagsimula ang Yaqui sect ng isang bagong alyansa upang labanan ang Times sect. Matapos makinig kay James, nakangiting nagtanong ang matandang magsasaka, ikaw ba? Nakikinig sa usapan nila. Kabanata 5978. Alam mo kung sino ang Yaqui sect? Si Young Master, tama ba? Ngumisi ng masama si James. Nahuli ko siya. Gusto kong makaganti dahil sinubukan niya akong patayin. Dati, nakakagulat na takot na mamatay ang lokong iyon kaya sinabi niya sa akin ang lahat. Mga sikreto. Bakas sa mukha ng matandang magsasaka ang pagkalito. Nahuli mo. Nando. Nasaan siya ngayon? Umalis siya. Nagkibit balikat si James. Pagkatapos kong mahuli si Nando, nalaman ko sa kanya. Tungkol sa tatlong lihim na kaharian ng Yaqui sect na nagtataglay ng kanilang mga mapagkukunan ng pagsasanay. Pinananatili ko siyang nakakulong sa isang kuweba at umalis para sirain ang tatlong lihim na kaharian na iyon. Una. Gayunpaman, wala na si Nando nang bumalik ako. Ha! Dapat ako na lang. Tinanggal siya. Malawak ang ngiti ng matandang magsasaka. Anak tayo ni Yaqui's Holiness. Pinag-uusapan. Kung pinatay mo siya, kahit ang Times sect ay maaaring hindi magagawa. Protektahan ka mula sa galit ni Yaqui's Holiness. Nagkibit balikat ulit si James. Sa kapangyarihan at impluensya ng Times sect, tayo ba? Kailangan bang matakot sa paghihiganti ng Yaqui sect? Isang malakas na tawa ang pinakawalan ng matanda. Paano kung magpasya kaming ibigay ka? Ang Yaqui sect para pawiin ang kanilang galit. Pwede pa ba yun? Binigyan ni James ng patagilid na tingin ang matanda.
Magbabago ba ng isip si Yuki's Holiness na palitan ng Timaeus sect at gawin mong numero 1 grupo ang Yuki's sect dahil lang sa isinuko mo ako, Years 1 Zalem Rank Cultivator, sa kanya. Napakalayo niyan. Dahan-daang tumango ang matandang magsasaka at bumangon. Ikaw ay maliwanag at walang takot. Ito. Tila malapit nang makita ng Timaeus sect ang pagsilang ng isang kamangha-manghang magsasaka. Marami akong napala sa chat natin, binata. Pagkatapos, tumalikod ang matandang magsasaka at tinungo ang pintuan. Mister, ano ang magiging parusa ko? Tumayo si James at nagtanong. Ang matandang magsasaka ay sumulyap sa kanyang balikat at ngumisi, kalmado lang. Pababa at manatili dito pansamantala. Gagawa ng fair si Mr. Thornton. Paghatol. Pagkasabi noon, lumabas ng silid ang matandang magsasaka at isinara ang pinto sa likod niya. Isang misteryosong ngiti ang gumuhit sa mukha ni James. Pagkatapos, bumagsak ang lalaki sa kanyang upuan muli. Samantala, ang matandang magsasaka ay naglakad lamang ng ilang metro ang layo. Ang bulwagan ng magmateryal si Lila sa harap niya. Mr. Thornton, ano ang sinabi niya? Siya ay isang kawili-wili, batang lalaki. Nagpatuloy si Zachary sa paglalakad habang nakahawak ang mga kamay. Kanyang likod. Siguraduhin mong nakakapagpahinga siya dito at ihanda ang kinakailangang mga mapagkukunan ng pagsasanay para sa kanya. Gusto kong makita siyang makamit ang Years 1. Zalem Rank 7th Tribulation bago pumunta para sa Forlet Trial. Lila. Tila ganap na nalilito. Hindi niya akalain na magkakaroon ng pagbabago ng puso si Zachary pagkatapos magkita. James. Itinuro ni Zachary ang tingin kay Lila. Huwag mo siyang pahirapan, Lila. Maging pasyente. Baka mag-take off siya any moment. Pananagutan mo kung ganoon mangyayari. Mr. Thornton, hindi ba siya kalaban ng Dark? Siya ay isang elder mula sa Mount Martialis ng Timaeus sect, putol ni Zachary. Lila. Tumigas ang ekspresyon niya. Siya rin ang pinakamalakas at pinakamatalino. Miyembro ng Timaeus sect sa kanyang mga kasamahan. Tumango si Lila sa kabila ng galit. Magtiwala ka, Mr. Thornton. Hindi niya gagawin. Makatakas sa aking porma sayon. Mas mahina ba ang formation cast sa palibot ng Timaeus sect kaysa sa formation mo? Napatingin si Zachary kay Lila. Gayunpaman, ang lalaking iyon ay dumarating at umaalis ayon sa gusto niya mula noon. Dati. Natigilan si Lila. Bantayan mo siyang mabuti. Kapag lumayo siya, mamamatay ka. Nag-teleport si Zachary. Matapos siyang babalaan. Kinulong ni Lila ang kanyang mga kamao. Namumula siya sa loob. Siya ay tiyak na James ay hanggang sa walang magandang paghusga sa pamamagitan ng kung paano siya palaging sinusubukan. Para mapalapit kay Thea. Kabanata 5,979 sa kabilang banda, sina Thea at nakatayo si Lucille sa labas ng pangunahing bulwagan sa punong tanggapan ng Timaeus sect. Mahigit 10 Years 1 Zalem Rank Cultivator ang nagbantay sa pasukan at hinarangan ang daan ng mga babae. Hindi sila natinag kahit na ginamit siya ni Thea. Katayuan bilang pari at inutusan silang lumipat. Pareho silang balisa dahil wala silang natanggap na balita tungkol kay James. Hindi tayo makapaghintay ng ganito, sabi ni Lucille na may malungkot na ekspresyon. She shouted, Zachary, lumabas ka dito. Kung hindi mo pakakawalan si Elder 49, ay dadalhin ang lahat sa bundok Martialis at iiwan ang Timaeus. Bago pa siya makatapos, isang sinag ng gintong liwanag ang bumagsak kina Lucille at Thea para ilang segundo. Nang mawala ang liwanag, ang dalawang babae ay nawala sa lugar na iyon. Mabuti. Sa isang iglap, natagpuan ni Thea at Lucille ang kanilang mga sarili na nakatayo sa isang tahimik at desyerto lugar. Sa di kalayuan, nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng kulay abong damit na nakatalikod sa kanila. Doon ay walang partikular na interesante tungkol sa lalaki. Gayunpaman, sina Lucille at Thea. Nakaramdam siya ng kakaibang aura tungkol sa kanya. Lolo Gladwin. Tawag ni Thea. Nagtaas ng kilay si Lucille. Natapos mo na ang iyong pagninilay-nilay, matanda. Warwick. Nang lumingon ang lalaki, nakita ng mga babae ang isang nakakatakot na maskara na nakasuot sa kanya. Mukha.
Mukhang kayong dalawa lang ang nakakaalala tungkol sa akin. Sumugod sina Lucille at Thea kay Gladwin Warwick at kumapit sa braso niya, isa sa bawat panig. Lolo Gladwin, natapos mo na sa wakas ang iyong pagninilay-nilay. Namiss kita kaya. Marami. Kailangan namin ng tulong mo, Warwick. Tanging isang tagapagtanggol na tulad mo ang makapagliligtas ng 49. Ngayon, 49, bumantong hininga si Gladwin. Yung years 1 ang sinasabi mo. Ang 5th Tribulation Cultivator ng Zalem rank ay nakakulong sa isa sa mas maliliit na bulwagan. Dito, masiglang tumango sina Thea at Lucille nang marinig ang kanyang mga sinabi. Siya ay isang kawili-wiling tao. Biro ni Gladwin, ano ito? Kayong dalawa ba? Interesado sa kanya. Uminit ang pisngi ni Thea nang marinig ang tanong ni Gladwin. Ngumiti ng pilyo si Lucille. Wala akong balak magpalipas ng gabi kasama siya. Lagi kang nagbibiro tungkol sa mga bagay na ito. Tinuro ni Gladwin si Lucille at umiling. Anyway, you guys are not help him by making a scene at ang punong tanggapan. Iyon ay magpapalala lamang sa kanya. Mukhang naguguluhan sina Thea at Lucille sa sinabi ni Gladwin. Alam ko ang paraan ni Zachary sa paggawa ng mga bagay. Patuloy ni Gladwin, he has his mga prinsipyo. Hindi mo na mababago ang isip niya kapag nagpasya na siya. Isang bagay. Nag-aalalang tanong ni Thea, may gagawin bang masama si Tio Zachary sa 49? Ang binatang iyon ay nagtataglay ng gininto ang katawan, at kabisado niya ang Martial's combat form. Sagot ni Gladwin, ayaw ni Zachary na mawala ang ganyan. Isang mahusay na talento. Sina Thea at Lucille ay dinaganan ng kaluwagan. Walang sinuman sa Timea sect ang makakaalam tungkol sa kanilang pinuno na si Zachary. Kaysa sa kanilang Great Protector, si Gladwin Warwick. Sige, umalis ka na. Gamit ang isang magaan na alon ng kanyang kamay, gumawa si Gladwin ng isang sinag ng gintong liwanag at pinaalis ang dalawang babae. Pagkalipas ng ilang segundo, isang sinag ng asol na liwanag ang damapo sa lupa sa likuran. Gladwin. Umalis sa liwanag si Yegor sa susunod na sandali, matagal nang hindi nagkita, aking kaibigan. Hindi man lang lumingon si Gladwin kay Yegor. Napabuntong hininga si Yegor. Ngayong wala ka na, nangangahulugan ito na malapit nang sumiklab ang digmaan sa sinaunang Genesis mundo. Tama ba ako? Inangat ni Gladwin ang kanyang ulo. Namuhay ako ng tahimik mula pa noong labanan sa Franciscus. Magiging magandang pagkakataon ito para masubukan ko ang aking mga kakayahan sa mga iyon na hindi ko nakilala sa loob ng ilang taon. Pinaikit ni Yegor ang kanyang mga mata. Ang iyong mga laban ay magdudulot ng daan-daang milyon. Buhay na lipulin, bagaman. Kailangan ba talaga? Napabuntong hininga si Gladwin. Simula noong hinarang mo ang pag-atake ni Franciscus at tinulungan akong bumalik. Pagkatapos, maaari kong payagan ang Skynet na mapanatili ang isang neutral na paninindigan dito. Gayunpaman, ikaw. Kailangan kong ipahiram sa akin ang Grimlore map. Sumagot si Yegor, nawasak ito. Nag-teleport si Gladwin at muling nagpakita kay Yegor. Maaari mong subaybayan ang lahat ng Genesis World sa pamamagitan ng paggamit ng Grimlore map. Walang paraan na sirain mo ito. Sinusubukan mo bang takutin ako? Tiningnan siya ni Yegor nang walang ekspresyon. Kabanata 5980 huminga ng malalim si Gladwin. Yegor, mukhang hindi ka na kasing ambisyosa ng nakaraan. Tumanggi pa rin kayong tanggapin ni Zachary ang katotohanan. Mapanuksong sinabi ni Yegor, malalim. Down, Zachary is just a pretentious liar while you are a cold-blooded mamamatay tao. Humagalpak ng tawa si Gladwin. Nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan ang pinakamalakas na tao mangibabaw sa iba pagkatapos ng lahat. Pagkatapos, tumingin ng diretso si Gladwin sa mga mata ni Yegor. Hindi ko pipilitin ang iba. Ang ayaw nilang gawin. Gayunpaman, hindi kita tutulungan sa mga lumang panahon. Sake pa. Walang sinabi si Yegor at tumalikod na para umalis. Pinuprotektahan mo ba ang 49 dahil lang sa gusto mong gantihan si Franciscus? Ang tulong niya noon. Ang mga salitang iyon ay nagpahinto kay Yegor sa kanyang mga landas. Sabi niya, hindi pa ba kayo? Napagpasyahan na 49 ay mula sa madilim na mundo.
Sa halip ay tinanong ni Gladwin, ano ang gagawin mo kung mapatunayang totoo iyon? 3/4. Pumasok siya sa Time sect sa pamamagitan ng paggamit ng token mula sa akin. Sinabi ni Yegor sa isang steely voice, kinilala ko siya bilang isa sa aking mga tao. Hindi tatayo ang Skynet sa paligid at walang gagawin kung may magtangkang saktan siya. Pagkatapos sabihin iyon, nag-teleport si Yegor at umalis sa lugar. Samantala, si Gladwin ay nakatayo roon, hindi kumikibo, habang siya ay tahimik. Medyo matagal na nakakulong si James sa parehong bulwagan. Gayunpaman, hindi siya dumanas ng anumang pagmamaltrato sa kanyang pananatili doon. Sa halip, natagpuan ni James ang kanyang oras doon na medyo masaya. Sa tuwing kailangan ni James ng isang bagay, maaari lang niyang sabihin sa isang tao at makuha ang mga bagay na dinala kaagad sa kanya. Mayroon pa siyang walang katapusang supply ng mga top-grade na table tasks. Bukod dito, si Layla ang gumagawa ng mga gawaing ito para sa kanya. Hindi nagtagal, nakapasok si James sa Year-1 Zalem rank. Ikapitong kapigatian. Ang Heavenly Tribulations na na-trigger sa kanyang pag-level up ay hindi ganoon. Mapanirigaya ng mga na-trigger sa pag-level up ng isang Year-1 Zalem rank cultivator, gayunpaman, ang kidlat na nabuo sa panahon ng Heavenly Tribulations. Sinira ang bulwagan na tinutuluyan ni James ng 2 beses. Kung hindi dahil kay Layla, ang 9th Tribulation ng Year-1 Zalem rank cultivator sa tugatog ng kanyang kapangyarihan, ay nagbabantay sa bulwagan, gagawin ni James. Nakahanap ng paraan para makatakas sa lugar na iyon. Sa loob ng espasyo ng kaluluwa, masayang tumatakbo si Lizia. Siya ay nagkaroon ng hitsura ng isang taong gulang na paslit sa ngayon. Nak-aim niya ang higit sa kalahati ng mga top-grade na table tasks na natanggap ni James mula sa sekta ng Times. Kung hindi, si James ay maaaring umunlad ng mas mataas sa mga hanay ng paglilinang. Gayunpaman, nadama ni James na sulit ito dahil naramdaman niya kung paano si Lizia lumalakas at gumagalaw ng mas mabilis. 49. Naririnig ni James ang isang monotonous na boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Inangat niya ang tingin niya at nakita niya si Layla na nakatayo sa harapan niya. 2 ang hawak niya. Makukulay na bola ng enerhiya. Iyan ba ang tanda ng pagmamahal mo sa akin? Biro ni James, nakakahiya, pero meron akong asawa na. Nagpadala si Layla ng isang sabog ng Genesis Power kay James. Nakapagtataka, lumihi si James. Walang kahirap-hirap ang sabog. Nagsalubong ang kilay ni Layla. Napakabilis mong nag-improve. Huwag mo akong inggit. Itinuro ni James ang mga bola ng enerhiya. Kanino galing ang mga iyon? Inihagis ni Layla ang mga bola ng enerhiya sa hangin. Ang mga bola ng enerhiya ay lumutang patungo kay James. At huminto sa harapan niya. Nanlaki ang mata ni James habang sinusuri ang mga energy ball gamit ang kanyang Zen. Ang isa sa mga bola ay naglalaman ng isang scroll, habang ang isa ay may 100 Year-1 Zalem rango ng mga table tasks. Pwede ka nang umalis, naiinip na sabi ni Layla. Tumigil sandali si James. Anong sabi mo? Magwala. Tumango si Layla. Kinuha ni James ang mga bola ng enerhiya at tumakbo palabas ng silid. Lumingon si Layla at napabuntong hininga habang pinagmamasdan ang pag-urong ni James. Figure. Minsan ay humihingi si James ng mga table tasks ng 12-dosenang beses sa isang araw. Halos mag-drive na ito. Nakakabaliw si Layla dahil kailangan niyang tuparin ang kanyang mga kahilingan. Nagtataka, si Layla ay nakaramdam ng kakaiba. Walang laman na pakiramdam sa loob kahit na siya. Sa wakas ay naalis na niya ang mahirap na lalaking iyon.